Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. The Secretly Rich Man, by 2 Ears is Body. Kabanata 421. Narito ang Zella, sabi ni Ray habang siya at ang iba ay ngumiti kay Zella. Naghintay ka na ba ng mahabang panahon, Gerald? Tanong ni Zella, nakangiti habang nakatingin sa kanya. Hindi naman, sagot ni Gerald. Si Zella ay bihis na kaakit-akit sa araw na iyon. Tiyak na siya ang uri ng babae na maaaring magbawitch sa iba na may isang solong sulyap. Gayunpaman, alam ni Gerald na mas mahusay at aktibong pinigilan ang kanyang sarili mula sa pag-iisip ng hindi kinakailangang mga saloobin. Nagsasalita kung saan, Zella, tiningnan ko ang chat ng grupo kahapon. Ang iba ay pinag-uusapan kung paano ka nakarating sa isang mahusay na trabaho. Paano mo pinamamahalaang upang makapasok sa pangkat ng pamumuhunan sa pangarap? Narinig ko na ang $1 bilyong ay kinakailangan para sa rehistradong kapital. Sabi ni Ray, isang bahagyang paninibugho na inaasahang nasa boses niya. Sa una, si Ray ay itinuturing na mas mahusay kumpara sa kanyang iba pang mga kamag-aral sa pangkat. Dahil ngayon ay nakikipag-date siya sa tycoon na ang pamilya ay nagmamay-ari ng ilang mga tindahan, siya ay itinuturing na mahusay na gawin at ipinagmamalaki niya iyon. Siya ay may isang mahusay na buhay din. Gayunpaman, paghahambing ng sarili kay Zella, parang isang maliit na prito. Alam ng lahat na ang Dream Investment Group ay itinatag kasama ang mga pondo na ibinigay ni G. Crawford mula sa Mayberry. Sa malapit na hinaharap, pinlano na maging isang malaking proyekto sa pag-unlad sa Seren County. Ang sino mang pinamamahalaang pumasok sa grupo ay magpapatuloy sa kanilang mga pagsisikap kahit na kailangan nilang magbayad ng tungkol sa $1 hanggang $2 bilyong sa taong iyon. Naturally, kapag ang balita ay ibinahagi sa pangkat ng chat, lahat ay naging nasa sabik. Ito ay isang palatandaan na ang Seren County ay pupunta sa ilang mga marahas na pagbabago sa lalong madaling panahon. Ganito lang ako nangyari na na-recruit ng kumpanya. Hindi ako masyadong sigurado kung paano magtatapos ang pag-unlad nito at maging lantad, wala rin akong tiwala. Bukod dito, hindi ito tulad ng nagtatrabaho ako sa punong tanggapan ng Dream Investment Group. Nagtatrabaho lang ako sa isang subsidiary investment na may hawak na kumpanya sa ilalim nila, hindi ito misteryoso at mabuti tulad ng sinasabi ng karamihan sa mga tao. Sabi ni Zella habang ngumiti siya ng mapait. Iyon pa rin ang isang pambihirang post, Zella. Hindi mo kailangang maging katamtaman. Sagot ni Ray, ang kanyang paninibugho ay mas maliwanag sa kanyang boses ngayon. Si Gerald sa kabilang banda, ay nakatayo sa tabi nila at lumitaw siya na medyo nagulat. Kaya si Zella ay na-recruit ng isang subsidiary company sa ilalim ng Dream Investment Company. At sino ang nagmamay-ari ng kumpanya ng pamumuhunan sa pangarap? Siyempre, Gerald. Hindi nakakagulat na si Zella at ang iba pa ay naroon sa ibang araw. Matapos makumplito ang mga pamamaraan para sa pambungad na seremonya, siya ay bumagsak sa kanila sa pangunahing parisukat sa labas lamang ng bulwagan. Medyo ilang mga kilalang tao ang dumalo sa karnabal sa araw bago ito hindi tumawid sa isip ni Gerald na si Zella ay kasangkot sa kumpanya ng pamumuhunan sa panaginip. Sa kanyang tungkulin bilang isang empleyado ng kumpanya ng subsidiary sa ilalim ni Gerald, tiyak na tama para sa kanya na magdala ng ilang mga kaibigan upang tamasahin ang kanilang sarili doon. Hindi maiwasang isipin ni Gerald ang kanyang sarili, ano ang isang mahusay na pagkakaisa. Dahil narito tayo lahat, sumakay tayo ng boss. Sabi ni Zella. Mabuti, may pumipili sa amin mamaya. Sa totoo lang Zella, bakit hindi ka sumama sa amin? Panipi. Tulad ng malapit na tumugon si Zella, nagsimulang tumunog ang kanyang telepono. Sa sandaling kinuha niya, lumakad siya sa gilid bago nagsabi ng isang bagay, isang blush na bumubuo sa kanyang mga pisngi. Nagpatuloy siya ng pakikipag-usap sandali bago tuluyang nag-hang up. Ang iyong kasintahan? Tanong ni Gerald na may ngiti. Hindi niya ito matulungan, nakikita ang kanyang mukha na nahihiya at nag-fluster. Ano ang pinagsasabi mo? Ako ay walang asawa. Kaibigan lang yan. Tumugon siya ng may ngiti kahit na ang kanyang tinig ay nakakagulat na awkwardly. Umiling-iling si Gerald ng isang ngiti bago pangingisda ang kanyang mga susi ng kotse. Handa na siyang itaboy siya sa pagtitipon. Ang lahat ng isang biglaang, isang bagong puting Audi A4L ang makikita at narinig na sumisid papunta sa bus stop. Ang mga preno ay nasira at ang sasakyan ay huminto ng bigla sa tabi mismo ng nagulat na karamihan. Ang bintana ng kotse ay pinagsama at isang tao sa salaming pang-araw ang sumulpot sa kanyang ulo. Halika, Zella. Malapit na ang iyong mga kamag-aral. Pumunta tayo doon sa harap nila, dalawa lang ang ating dalawa. Sabi ng lalaki.
Naturally, ang kotse ay nakakuha ng maraming pansin mula sa mga taong naghihintay para sa bus doon. Tulad ng dati, ang maganda ay palaging kukunin ng mayamang bata. Ito ay kung ano ang naisip ng ilan sa mga batang lalaki doon habang ang kanilang pagkawasak na komplikado ay lumubog. Ah, hello Waylan. Ito ba ang pinakabagong kotse na iyong binili? Panipi. Kabanata 422. Kinilala ni Ray ang lalaki at nagbigay siya ng sorpresa sa kanyang mukha. Nang makita na nandoon si Ray at ang tycoon, nagulat din si Waylan. Lumabas siya mula sa kanyang sasakyan at sumandal sa isang kamay sa kanyang bulsa. Ngumiti siya pagkatapos at sinabing, binili ito mga kalahating buwan na ang nakalilipas. Sa wakas ay nakakita ako ng isang pagkakataon upang himukin ito ngayon. Panipi. Si Waylan ay isa pa sa mga dating kamag-aral ni Gerald. Bumalik nang magkasama pa rin sila sa paaralan, mayroon lamang 2 batang lalaki na mayaman at makapangyarihan. Sila pa rin ngayon. Ang isa sa kanila ay si Cameron, na ang pamilya ay nauugnay sa Departamento ng Kalusugan. Ang iba pa ay walang iba kundi si Waylan. Parehong sina Waylan at Cameron ay nagbahagi ng isang magandang relasyon noon. Nasisiyahan sila sa paggulo sa paligid ng klase. Dahil ang dalawa sa kanila ay mayaman at kapangyarihan, pareho silang nabuhay ng mabuting buhay kahit na matapos na magtapos sa high school. Gayunpaman, mas interesado si Gerald sa relasyon ni Waylan kay Zella. Ang dalawa sa kanila ay hindi kailanman nagkaroon ng isang mahusay na relasyon, kahit na nag-aaway sa bawat isa sa mga oras, hindi bababa sa maalala ni Gerald. Mukhang nagbahagi sila ng isang magandang relasyon. Habang nakikipag-chat sila sa isa't isa, itinuro ni Ray si Gerald bago sabihin mo, Waylan, narito rin si Gerald. Bakit hindi mo siya kausapin? Panipi. Pagkatapos ay tumingin si Waylan kay Gerald na nakatayo sa tabi nila sa lahat ng oras na ito. O kabutihan. Kung hindi mo pa sinabi sa akin ang tungkol dito, hindi ko talaga siya nakilala. Narito ka rin, Gerald. Sabi ni Waylan habang ngumiti siya ng mahina. Si Ray ay simpleng nag-sneer sana. Ano, nakalimutan mo na ba, Waylan? Minsan tinanong mo si Gerald na ipahiram sa iyo ang kanyang workbook upang makopya mo ang kanyang mga sagot. Hindi ka pinayagan ni Gerald kaya't kumuha ka ng upuan at binugbog siya mula sa platform hanggang sa likuran ng silid-aralan. Naaalala ko siya na mukhang natatakot sa kalahati hanggang sa kamatayan noon mula nang gawin mo ito ng malupit, sabi ni Ray habang siya ay nakapagpapaalaala. Si Gerald ay inilagay sa isang sobrang awkward na posisyon sa sandaling sinabi niya iyon. Malinaw niyang naalala ang pangyayaring iyon at ito ay naging isang recurring masamang memorya para sa kanya. Si Waylan ay tulad ng isang anino sa puso ni Gerald dahil lagi niyang kinutya si Gerald. Hindi iyon ang tanging oras na pinalo niya rin si Gerald. Napaka-traumatizing na sa tuwing narinig ni Gerald kahit na ang kanyang pangalan, siya ay lumaki ng natakot. Sa pangyayaring iyon, kapwa sina Zella at Sharon ay nag-away ng mabangis kay Waylan dahil nais nilang tulungan si Gerald. Kumuha pa si Zella ng isang aklat-aralin at sinampal ito sa Waylan upang makapaghiganti siya kay Gerald. Ito ay isang hindi kasiya siyang karanasan sa kabuuan at si Gerald ay maaari lamang tumugon sa isang mapait na ngiti. Gayunpaman, si Waylan ay walang malasakit sa sitwasyon at simpleng binago ang paksa. Well, sapat na ang chit-chat. Nang tumawag ako kay Zella kanina ay naisip kong pupunta siya mag-isa rito. Ito ay lumiliko na kayong lahat. Narito ang naghihintay para sa boss. Alinmang paraan, halika kay Zella, umalis tayo. Novel drama. Si Zella ay dapat na natatakot na hindi ko maintindihan ng mas maaga, kaya't kung bakit niya sinagot ang tawag na lihim na naisip ni Gerald sa kanyang sarili. Hindi talaga ito kinakailangan. Hindi nagmamalasakit si Gerald, matapat. Gayunpaman, ipinangako niya at sumang-ayon na pupunta sila sa pagtitipon. Bilang ito ay naka-out, mayroon siyang parehong Gerald at Waylan na naghihintay na dalhin siya doon. Iyon lamang ang bagay na bahagyang nababagabag kay Gerald. Oo naman. Pumunta tayo sa sasakyan ni Waylan, Gerald. Hindi mo rin kailangang sumakay sa bus. Sabi ni Zella habang siya ay namula ng bahagya habang nakatingin kay Gerald. Sa kanilang isipan, ang tycoon at Ray ay idinagdag ang kanilang sarili sa larawan. Isipin ang pagsakay sa isang Audi. Iyon ay pakiramdam ng napakabuti. Maaari pa nating palalimin ang aming relasyon kay Waylan. Gaano kaganda, kudlit. Natatakot ako na hindi lang posible. Kailangan kong pumili ng isa pang kaklase mamaya at kung sumali si Gerald, walang anumang puwang sa kotse na naiwan. Sabi ni Waylan, isang grimace sa kanyang mukha habang papasok siya sa kanyang sasakyan. Nakaupo na si Zella sa tabi ni Waylan na nakarating lamang sa upuan ng driver. Ginawa nito si Zella na mas awkward. Ako, tingnan, kung gayon, ano ang dapat nating gawin?
Paano ang tungkol dito? Si Gerald ay maaaring mag-ulan ng taxi dahil nagkakahalaga lamang ng $10. Sagot ni Wayland. Hindi mo na kailangang gawin iyon. Wala bang mga bisikleta sa tabi ng kalye? I-scan lamang ang isa pagkatapos sumakay sa bisikleta sa pagtitipon. Sabi ni Ray. The asterisk man. Iyon ay masyadong nakakalungkot. Pagkatapos ay sumabog si Wayland. Kapag tumigil siya, sinabi niya, magkita lang tayo mamaya sa hotel noon, Gerald. Pagkatapos nito, nagmaneho lang siya nang hindi nagsabi ng ibang salita. May nais na sabihin si Zella kay Gerald ngunit sa huli, hindi niya maihatid ang kanyang sarili upang sabihin. Maaari lamang niyang i-roll up ang bintana ng kotse. Bumantong hininga siya sa loob. Ano pa ang masasabi ko? Kapag umalis na sila, maraming tao ang nakatingin na kay Gerald. Ang ilang iba pa ay nag-sniggered. Ang taong Gerald na iyon doon ay malinaw na tinitingnan. Napakakaawa niya. Iyon ang halos lahat ng iniisip sa sandaling iyon. Gayunpaman, hindi pinahintulutan ni Gerald ito. Napangiti lang siya sa pagbibitiw bago maglakad papunta sa parking lot sa tabi ng bus stop. Siya ay dumaan sa bus stop habang ang kanyang Mercedes-Benz G-Class ay mabilis na nagtulak patungo sa lugar ng pagtitipon. Kabanata 423. Kapag na-park niya ang kanyang sasakyan, pumasok si Gerald sa pribadong silid. Halos kalahati ng kanyang mga kamag-aral ay nandoon na. Mayroong halos 20 tao at ang kapaligiran ay medyo buhay na buhay. Ang hapagkainan na kanilang naibok ay napakalaki din. Karamihan sa mga mag-aaral doon ay binati lamang si Gerald bago lumingon upang tumingin sa malayo at patuloy na pakikipag-usap sa kanilang sarili. Sa kanila, si Gerald ay simpleng isang mahihirap na talo kaya natural na madaling hindi siya papansinin. Bumalik kay Gerald, may isang bagay na nagulat sa kanya. Parehong sina Lillian at Sharon ay wala nang makikita. Sa pamamagitan ng paraan, Wayland, bakit hindi sina Lillian at Sharon? Hindi ba nila sinabi na sasali sila sa amin? Panipi. Katulad sa Gerald, ang ilan sa iba pang mga kamag-aral ay nakakagulat din. Napangiti lang si Wayland. Hindi sila sasali sa amin. Hindi sila katulad ng dati. Nagpasok sila ng mayaman at makapangyarihang mga lupon. Ang mga ito ay katwiran na ang pinakamalakas sa amin. Bakit sila kailanman dumalo sa isang maliit na kaganapan tulad nito? Panipi. Oh my, totoo ba iyon? Ano pa ang alam mo, Wayland? Tanong ni Zella na nakaupo sa tabi niya. Ang kanyang pagkamausisa ay nakakuha ng mas mahusay sa kanya. Well, natagpuan ni Sharon ang kanyang sarili na isang malakas na kasintahan sa Mayberry. Mayroon bang alam tungkol sa York North Mountain Entertainment City? Sabi ni Wayland habang siya ay nagliliyab ng isang sigarilyo. Siyempre ginagawa nating lahat. Ito ay sikat na net. Ang York North Mountain ay bubuo at mababago sa isang turismo, pagkain, at nakatutok na kultura na lungsod. Sa literal na narinig ng lahat tungkol dito. Panipi. Bueno, ang kasintahan ni Sharon ay nagmula sa York North Village kahit na ang nayon ay na-demolished ngayon. Ngunit iyon ay nasa tabi ng punto. Kita nyo, ang pamilya ng kanyang kasintahan ay nagmamay-ari ng ilang mga tindahan sa komersyal na kalye sa York North Mountain Entertainment City. Ang halaga ng pera nakikita nila sa hinaharap ay halos imposible upang makalkula. Panipi. Holy Creasteris P. Tila malakas ang tunog nila. Panipi. Naririnig iyon, namangha ang lahat. Ang pangalan ng kanyang kasintahan ay Hayward, at sikat siya sa Mayberry. Bumisita ako sa Mayberry noong nakaraang buwan para sa isang maliit na libangan at masaya. Tinawagan ko si Sharon habang nandoon ako at nakipagpulong din sa kasintahan. Nagkaroon kami ng pagkain ng magkasama at nagpalitan din ng impormasyon sa pakikipag-ugnay, sabi ni Wayland sa halip na buong pagmamalaki. The Asterisk Man Wayland. Napakaganda mo. Novel drama. Bumalik noong kami ay nasa paaralan, sina Wayland at Cameron ay pantay na maimpluwensyahan at malakas. Wayland pa rin. Kumusta naman kayo Cameron? Walang balita mula sa iyo. Kailangan mong magtrabaho ng mas mahirap. Panunukso ng ilang mga batang babae na nakaupo sa tabi ng Cameron. Ang isang pahiwatig ng paninibugho ay makikita sa mga mata ni Cameron. Alam ni Cameron na hindi niya maihahambing ang kanyang sarili kay Wayland. Totoo ito lalo na mula nang lumaki na si Wayland upang malaman ang maraming tao mula sa Mayberry samantalang ang mga kontak ni Cameron ay limitado lamang sa mga mula sa Departamento ng Kalusugan. Ang pag-iisip tungkol dito ay naging parehong pagkabalisa at hindi mapakali si Cameron. Pakiramdam niya ay napahiya siya. Hoy, hey, huwag sabihin iyon. Isang mahusay na tao si Cameron. Kung ang iyong pamilya o kamag-anak ay nagtatrabaho sa mga ospital o isang bagay na malapit sa maaari mo lamang tawagan si Cameron. Halika rito Cameron. Ang panauhin ng honor seat ay ang iyong pag-angkin. Panipi.
Nakaupo na si Waylon sa pangunahing upuan habang nakaupo si Zella sa kaliwa bilang pangalawang panauhin ng karangalan. Ang nag-iisang upuan na naiwan ay nakalaan para sa panauhin ng karangalan kaya sino pa ang maaaring umupo doon maliban kay Cameron. Ngunit Waylon, hindi ba mas mabuti para sa iyo na kumuha ng guest of honor seat? Tiyak na ikaw ang pinakamalakas sa amin dito. Bukod dito, hahayaan ko ang lahat ng alam mo. Ang kumpanya ni Waylon ay nakatanggap din ng pondo mula sa Dream Investment Group. Sabi ng isang kaklase habang ngumiti siya habang nakatingin kay Waylon. Natutuwa si Waylon sa kanyang sarili. Nakaramdam siya ng smug na alam ng iba tungkol sa kanyang mga nagawa. Nang marinig iyon ng kanyang iba pang mga kamag-aral, nanlaki ang kanilang mga mata habang lumingon sila upang tumingin kay Waylon. Ang mga ito ay mga kumpanya na kabilang sa aking pamilya, kaya wala sila sa aking negosyo. Itinatag ko ang aking sariling kumpanya ngunit walang saysay pa rin dahil magbubunga pa ako ng anumang mga resulta. Sabi ni Waylon habang nakangiti ng mapait. Marami sa kanyang mga kamag-aral ay kapwa nagseselos at naiinggit sa kanya. Ang kanyang deklarasyon ay naging mas mababa ang pakiramdam ni Cameron. Habang siya ay ngumiti ng awkwardly, bigla niyang napansin si Gerald na nakaupo malapit sa pintuan. Sa pamamagitan ng isang malamig na ngiti sa kanyang mukha, sinabi niya, nagsasalita kung saan, Waylon. Hindi lang natin dapat ipasa ang upuan ng karangalan. Sa ating sarili, si Gerald ay dapat na ang nararapat na nakaupo doon. Panipi. Sapat na si Cameron. Naiinis siya at ayaw na niyang ihambing sa Waylon kaya binago niya ang paksa kay Gerald. Ano? Iminumungkahi mo ba si Gerald? Sinabi ng isang random na kaklase habang siya ay sumabog sa pagtawa. Si Cameron ay simpleng nag-sneer. Siyempre dapat siya. Maaaring hindi mo ito nalalaman, ngunit malapit na si Gerald sa Louie ng aming Seren County. Nagkita kami ng 2 araw na ang nakakaraan sa isang restoran at nais pa ni Louie na bayaran ang bayarin para kay Gerald. Panipi. Kabanata 424. Ay ngumiti si Cameron ng malamig na sinabi niya. Ano? Napaka nakakatawa, Cameron. Para bang makikilala ni Louie kay Gerald. Panipi. Alam ko di ba? Ang pagkakaiba sa pagitan ng katayuan ni Louie at Gerald ay magkasing kahulugan sa paghahambing ng isang planeta na may ilang dumi. Panipi. Maaari mong piliin na huwag maniwala sa akin, ngunit alam ni Zella na totoo ito. Nakita din niya ito. Panipi. Habang tinitingnan niya si Zella, tumango lang siya sa kasunduan. Well, the asterisk man. Sa sandaling iyon, ang ilan sa mga kamag-aral ay nagsimulang tumingin kay Gerald sa isang bahagyang naiibang ilaw. Gayunpaman, mayroon ding ilang iba pa na lumingon sa Waylon. Nalaman ng lahat ang insidente kung saan malubhang binugbog ni Waylon si Gerald pabalik sa high school. Si Gerald ay kahit papaano ay mayaman ngayon, at nakilala pa niya si Louie na kilala sa pagkakaroon ng isang mahusay na kaugnayan sa kapwa mabuti at masamang tao. Paano tutugan iyon ni Waylon? Anong uri ng mukha ang gagawin niya? Sa mukha ni Waylon ay isang nakakatakot at mapait na ngiti. Kaya paano kung alam niya si Louie? Gayon din, ipinapalagay ko na ang karamihan sa inyo ay hindi alam ang tungkol dito, ngunit si Louie ay binugbog ng isang tao sa isang KTV ilang araw na ang nakakaraan. Binalaan pa ng kanyang ama ang taong iyon. Ano pa, ang kanilang pagbabahagi ng Lourdes Mining Group ay kinuha din ng ibang tao. Sa pag-iisip nito, iniisip mo pa ba na si Louie ay mahusay na iyon? Sabi ni Waylon. Ipinagpatuloy ni Waylon ang pagbabahagi ng iba pang impormasyon na narinig niya tungkol sa nangyari sa Lourdes. Sa oras na siya ay tapos na, lahat ay sa wakas ay nakakakita ng buong larawan. Alam mo Gerald, mukhang isang matapat na tao ka. Ngunit sa huli, nakilala mo ang tulad ng isang tao. Hindi ko sana inaasahan na maging ganyan ka, Gerald. Sabi ni Waylon na may smug smile bago siya magpatuloy. Nagulat ka ba sa kung paano ko alam ang lahat ng ito, Gerald? Hindi tulad ng ilang mga tao, hindi ako natatakot na sabihin sa iba ang tungkol sa mga bagay na ito. Kita nyo? Ang taong naka-frame na Lourdes sa oras na ito ay walang iba kundi ang malakas na boss mula sa Mayberry, Zach Lyle. May ginawa siya sa kanila at kung ano man ang nagawa niya, ginawa nitong masunurin sa kanya. Ilang oras na ang nakalilipas, ang aking ama ay nagkaroon ng pagkain kasama si Jackson, na mas kilala bilang driver ni G. Lyle. Sa panahon ng pagkain, si Jackson ay naging lasing na natapos niya na sabihin sa aking ama ang tungkol dito. Naruroon ako sa pagkain na iyon at tinapik pa ako ni Jackson sa balikat at sinabi sa akin na magtrabaho ng mas mahirap. Natanggap ko pa ang kanyang pahintulot na bigyan siya ng isang tawag na dapat mangyari. Panipi. Tinapos ni Waylon ang kanyang pangungusap na may malabong ngiti. Ang iba ay lahat ay nababagabag. Mr. Driver ni Lyle. Alam ng iyong ama ang driver ni G. Lyle. Waylon. Panipi.
Alam ng lahat doon kung sino si Zach Lyle. Ito ay literal na imposible na hindi malaman ang tungkol sa kanya kung ikaw ay mula sa Mayberry. Siya ay isang napakalakas at maimpluwensyang negosyante. Ang kanyang driver ay dapat na napakahusay na gawin din. Oo, ang aking ama ay may ilang pagkain sa kanya dati. Ang isang nangingibabaw na tao ni Jackson. Alam mo, sa palagay ko ay talagang dapat tayong magkaroon ng maraming mga pagtitipon tulad nito sa hinaharap. Kung may kailangan sa iyo ng anumang tulong, tiyak na ipahiram ko sa iyo ang isang kamay. At huwag mo lang isipin na nakaupo ako dito na nagsasabi ng kasinungalingan. Tingnan ang litratong ito. Kinuha ito habang mayroon akong pagkain kasama si Jackson at ang aking ama. Panipi. Pagkatapos ay gaganapin ni Waylon ang kanyang telepono upang ipakita ang larawan sa lahat. Nagtataka, tiningnan din ito ni Gerald. Ito ay sa katunayan, si Jackson Sanders sa litrato. Sa loob nito, makikita siyang nagbihis ng mabuti at nakasuot ng isang mamahaling relo. Nakakapagtataka kay Gerald na sabihin ang hindi bababasa. Hindi na niya inaasahan na makita si Jackson na ganyan. Noong nakaraan, palaging itinalaga ni Zach si Jackson na maging chauffeur ni Gerald nang pumunta si Gerald sa Wayfair Mountain Entertainment. Si Gerald ay medyo malapit kay Jackson. Una niyang naisip na si Jackson ay isang matapat at tame time na tao dahil ipinakita niya ang kanyang sarili bilang isang simple at payak na tao tuwing nakikita siya ni Gerald sa nakaraan. Sa sorpresa ni Gerald, siya ay talagang isang nangingibabaw na tao. Hindi na mayroong anumang mali na. Lahat ay may pribadong buhay pagkatapos ng lahat. Kaya huwag isipin na si Louie ay isang uri ng malaking pagbaril. Ang mga taong kumakalat sa kanya ay hindi rin magagamit sa iyo. Hanapin mo lang ako kung mayroon kang anumang problema. Panipi. Pagkatapos ay sumilip si Waylon kay Gerald bago tumingin kay Zella. At Zella, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita na makitungo sa taong iyon mula sa iyong kumpanya ngayon. Hindi mahalaga kung ano ang kinakailangan, tutulungan kita na malutas ang isyo na iyon. Panipi. Nahaharap ka sa mga problema sa iyong kumpanya Zella? Tanong ni Ray. Ang mga tainga ni Gerald ay nagtanong sa tanong ni Ray at tiningnan din niya si Zella. Kabanata 425. Oo, halika sa Zella, sabihin sa amin. Ano ang mali? Nagtanong ng ilan sa mga kamag-aral na mausisa. Tumango si Zella bago siya nagsimulang magbahagi ng isang insidente na nangyari sa kanya ng mahusay. Hindi rin nagtagal, ang pagyusisa ni Gerald ay nakasated. Ito ay naging hindi nagtagal matapos na siya ay na-recruit ng kumpanya, ang kanyang superior ay patuloy na nagsimulang panggigipit sa kanya. Ang superior na pinag-uusapan ay isang representante na tagapamahala ng isa sa mga kagawaran. Ayon sa paglalarawan ni Zella, ang representante ng manager ay isang balding na tao na nawala ang lahat ng kanyang buhok sa paligid ng korona ng kanyang ulo. Mukha siyang matanda at malaswa sa pangkalahatan. Sa una, hindi siya nang ahas na gumawa ng marami. Tinanong lamang niya si Zella na magkaroon ng pagkain sa kanya. Matapos tanggihan siya na maraming beses, nahihirapan si Zella na mahirap ipagpatuloy ang paggawa nito. Sa makatuwid, sa wakas ay nagpasya siyang tanggapin at magkaroon ng pagkain sa kanya isang araw. Mula sa araw na iyon, ang tao ay naging mas baluktot at matapang. Patuloy niyang tinawag si Zella sa kanyang tanggapan. Sa simula, sasabihin lamang niya ang mga hindi wastong bagay sa kanya paminsan-minsan. Ngayon, ang mga bagay ay nakakakuha ng pisikal at hindi bihira sa kanya na gamitin ang parehong mga kamay at binti upang panggulo siya. Mga 2 araw bago ang karnabal, tinawag ng deputy manager na si Zella na lumapit. Nagresulta ito sa kanyang hita na hinahaplos sa kanya. Labis siyang kinakabahan sa oras na siya ay likas na pumili ng isang baso ng tubig at ibinuhos ito sa buong deputy manager. Ngayon, pinagbantaan siyang mapaputok. Nais niya siyang sundin siya, kung hindi man siya ay magbitiw sa kumpanya. Sinabihan siyang maging matino at kumilos ng naaayon din. Matapos ang pangyayaring iyon, natapos ni Zella na sabihin kay Waylon ang nangyari. Novel drama. Tanging ang Waylon ay malakas at maimpluwensyang sapat upang itakda ang deputy manager ng diretso. Ang tulong mula sa kanyang mga kamag-aral ay tinatanggap din. Wealthy asterisk man. Ngayon gusto ko talagang talunin ang matandang pervert na iyon. Gaano katindi ang pag-aapi sa ating Diyosa. Sigaw ng ilan sa mga kalalakihan na galit. Iyon ang espiritu. Gayunpaman, kailangan talaga nating malaman kung paano mas maprotektahan ang ating sarili. Palagi kaming ginugulo at binubuli. Alam mo, ang ilang mga tao na hindi alam ang tungkol sa aking mga koneksyon o background ay patuloy na hiniling sa akin na gawin ang mga bagay para sa kanila pabalik ng una akong makarating sa ospital. Kapag nalaman nila kung sino ang aking kasintahan, wala nang sinubukan ng anumang nakakatawa sa akin. Sabi ni Morgana.
Alam ko 'di ba, sa pagsasalita kung saan, si Zella, ikaw at si Sharon ay parehong pantay na pinakamagagandang batang babae sa aming klase sa mga araw ng aming paaralan. Natagpuan na ni Sharon ang kanyang sarili ng isang mahusay at makapangyarihang kasintahan kaya dapat mo itong gawin. Hanapin ang iyong sarili ng isang taong tulad nito na nagmamahal sa iyo at ikaw ay mabubulok sa mas kaunting mga problema tulad nito sa hinaharap. Dagdag pa ni Ray. Si Zella ay namula lamang ng bahagya sa ito bago tumingin sa sahig. Huwag kang mag-alala, Zella. Matapos magtapos ang pagtitipon ngayon ay lutisin ko ang isyo para sa iyo. Siya ay isang representante lamang ng manager pagkatapos ng lahat. Sabi ni Waylon na may kumpiyansa. Waylon, gusto ko lang mong takutin siya ng kaunti upang ihinto niya ako sa pag-abala sa akin, mangyaring huwag gumawa ng anumang hindi kinakailangan. Sagot ni Zella na may bahagyang nag-aalala na tono. Huwag kang mag-alala, alam ko kung ano ang ginagawa ko. Kung nais mong takutin siya, kailangan mong tumingin ng higit pa. Narito si Gerald at madali niyang hilingin kay Louie na tulungan iyon. Sabi ni Cameron habang tinitingnan niya si Gerald. Tumingin si Gerald sa kanya at maaari lamang magbigay ng isang malamig na ngiti habang ang iba ay sumabog na tumatawa. Ito ay isang bihirang sandali para kay Gerald na sa wakas ay natagpuan ng isang tao na pantay na masaya, mabuti, at may kakayahang. Gayunpaman, hindi mahalaga sa huli. Tumingin si Zella kay Gerald sa isang maikling sandali bago maiwasan ang kanyang tingin at tinitingnan muli si Waylon. Halata ang sagot niya. Bumalik sa high school, nagbahagi si Zella ng isang mahusay na relasyon kay Gerald, hanggang sa punto kung saan aktibong ipinagtanggol niya siya mula sa Waylon. Ngayon, gayunpaman, mas malapit siya sa Waylon. Si Waylon ay natural na itinuturing na pinakamalakas sa mga kamag-aral at marami siyang koneksyon at mapagkukunan kumpara sa iba. Wala si Gerald maliban kay Louie, hanggang sa alam ng mga tao doon. Nauunawaan ni Gerald ang kanyang pangangatuwiran at hindi lubos na masisisi sa kanya. Matapos makaranas ng sapat sa lipunan, ang mga ordinaryong tao ay karaniwang nagtapos na ang pera at mapagkukunan ay mas mahalaga kaysa sa aktwal na pagkakaibigan. Si Gerald ay matapat na bahagyang nagagalit dahil nangyari ito sa isang taong ginagamot niya tulad ng isang malapit na kaibigan. Gayunpaman, pinili ni Gerald na huwag sabihin ang anumang bagay tungkol dito. Tiningnan lamang niya ang iba kapag ang paksa ay binago upang kinutya siya muli. Kabanata 426 na pagkaraan ng ilang sandali, tumayo si Gerald at nagtungo sa banyo. Hindi nagtagal matapos siyang pumasok sa mga gents, tumayo si Zella upang magtungo sa banyo mismo. Matapos hugasan ang kanyang mga kamay, bumagsak si Gerald kay Zella na umalis din sa banyo ng sabay. Ang pulong ay awkward, upang sabihin ang hindi bababasa. Sa pagsasalita kung saan, wala akong pagkakataon na maayos na makipag-usap sa iyo. Kumusta ka na kamakailan? Sabi ni Zella na may maliwanag na ngiti habang sinubukan niyang itago ang kanyang awkwardness. Novel drama. Alam niya kung paano ang kanyang relasyon kay Gerald ay tulad ng nakaraan, at nalaman din niya ang mga salungatan sa pagitan nina Gerald at Waylon. Gayunpaman, ngayon siya ay naging malapit sa Waylon. Kahit na hindi niya ito sinabi, tiyak na hindi makaramdam si Gerald. Hindi masama, sabi ni Gerald habang pinunasan ang kanyang mga kamay na tuyo ng ilang papel na tissue. Narinig ko na wala ka pang trabaho, totoo ba iyon? Mayroon ka bang mga plano para sa hinaharap? Tanong ni Zella. Plano kong gumawa ng isang pangalan para sa aking sarili, matapat na sagot ni Gerald. Si Zella ay sumimangot ng bahagya sa iyon bago umalog ang kanyang ulo ng isang malabong ngiti sa kanyang mukha. Makinig Gerald, iminumungkahi ko talaga na maghanap ka ng trabaho. Hindi mahalaga kung anong uri ng trabaho ang makukuha mo. Alam mo talaga na naiiba ka sa iba. Panipi. O, maaari mo ring subukan na mangyaring Waylon. Sinimulan niya ang kanyang sariling kumpanya at naghahanap siya ng mga tao na umarkila. Kung nais mo, maaari akong maglagay ng isang salita para sa iyo upang mas handa siyang dalhin ka. Ang pangunahing sweldo ay halos $300 sa isang buwan at mas mahusay kaysa sa wala. Pinayuhan si Zella. Pinahahalagahan ko ito, ngunit kailangan kong tumanggi, sabi ni Gerald habang ngumiti siya. Napabuntong hininga si Zella. Gerald, alam ko na binugbog ka ni Waylon noon, ngunit bata pa siya kaya't subukang maunawaan. Bakit hindi mo subukang tingnan ito sa ganitong paraan? Kung hinayaan mo siyang kopyahin ang iyong mga sagot ay hindi kanya tatalo. Ngayon na nagtapos ka sa universidad, sino ang nakakaalam? Maaaring handa siyang magpahiram ng kamay. Patuloy na Zella. Hindi ko na pinapansin ang pangyayaring iyon. Gayon din, tungkol sa isyu sa iyong deputy manager. Ang kailangan mo lang gawin ay upang sabihin sa iyong manager o iulat ang insidente sa iba pang mga superior sa iyong kumpanya. Tiyak na parusahan nila siya ng malubhang. Panipi.
Ang manager at ilan sa mga superior ay orihinal na kawani mula sa Mayberry International Inc. upang malaman ni Gerald ang tungkol sa kanilang mga kakayahan at bertod. Tiyak na hindi nila papayagan ang anumang uri ng panggugulo na magpatuloy. Tumingin lang si Zella kay Gerald ng ilang sandali bago ngumiti ng mapait at umiling-iling. Panipi. Hindi mo alam ang tungkol sa kung ano ang nangyayari sa aking lugar ng trabaho. Hindi mo na kailangang mag-abala tungkol dito. Parin, maganda ang pakikipag-usap sa iyo muli, at salamat, Gerald. Panipi. Matapos tapusin ang kanyang pangungusap, kumalas lang siya kay Gerald bago tumalikod at umalis. Ginawa nitong naramdaman ni Gerald na si Zella mismo ay medyo kakaibang tao. Ito ay tulad ng bumalik nang makilala niya si Sharon. Siya ay kumilos din sa kanya. Nabigo ang pakiramdam, nagsimulang maglakad pabalik si Gerald. Mas mababa sa 2 dosenang mga hakbang mamaya, nakita niya na ang landas ni Zella ay naharang ng isang may edad na. Sinusubukan pa ng lalaki na hawakan ang kanyang kamay. Ano ang ginagawa mo, G? Zabel, sabi ni Zella habang inilipat niya ang kamay sa kanya. Zella, pinaplano kong magkaroon ng aking pagkain dito ngayon. Hindi ko inaasahan na mabaluktot ka. Dahil pareho tayo rito, bakit hindi ka uminom? Maaari kong ipakilala ang ilang mga kasamahan mula sa aming kumpanya sa iyo. Sinabi ni G. Zabel, ang pagnanasa ay sumasalamin sa kanyang mga mata. Halika ngayon. Tumigil sa pagsubok na umalis o magagalit ako sa lalong madaling panahon. Aniya, hayaan mo siya. Sa sandaling iyon, ang isang malakas, galit na dagandong ay maaaring marinig. Kabanata 427. Ang dagandong ay nagmula sa walang iba kundi si Wayland mismo na umalis sa pribadong silid. Mas maaga, ang isa pang batang babae ay umalis sa banyo ngunit habang papalabas na siya sa pribadong silid, nakita niya ang isang lalaki na humaharang sa landas ni Zella. Kapag nalaman ni Wayland ang tungkol sa katotohanan, agad siyang tumayo at tumungo patungo sa banyo sa tabi ng ilang iba pa. Ano ito? Isang pangkat ng uncouth B****stars. Sino ang sinigawan mo? Panipi. Kahit nabaluktot, si G. Zabel ay tiyak na walang maliit na prito. Malamig ang ekspresyon niya habang tinanong niya ang tanong. Ang batang babae na iyon. Bakit mo hinaharangan ang landas niya? Tanong ni Wayland, hindi natatakot. Natakot si Zella na likas na itinago niya sa likuran ni Wayland. Zella, pupunta ako sa unahan at sasabihin ito. Ang mga kasamahan na naghihintay sa akin sa oras na ito sa paligid ay hindi ordinaryong tao. Kung alam mo kung ano ang pinakamahusay para sa iyong sarili, sundan mo ako. Gayon din, bakit hindi mo sasabihin sa mga B****star na ito kung sino ako? Sagot ni G. Zabel, ang kanyang mga braso ay nakatiklop sa likuran ng kanyang likuran. Wayland, ang kanyang pangalan ay Charlie Zabel, at siya ang representante na tagapamahala ng aking kagawaran. Sabi ni Zella. *man. Kaya ito ang tao. Panipi. Una nang nagpasya si Wayland na harapin si Charlie ng hapon. Gayunpaman, si Charlie ay naging mabait upang ipakita sa harap ng Wayland. Mabuti, hindi niya kailangang mag-aksaya ng anumang oras na hinahanap siya. Malinaw na hindi inaasahan ni Zella na mabagsak ang matandang pervert dito. Si Wayland ay sumigaw bago sabihin, gaano maginhawa. Plano kong maghanap ka ngunit narito ka, G. Zabel. Magkaroon ng isang chat, hindi ba? Una sa lahat, alam mo ba kung sino ako? Ang tatay ko ay si Spencer Leeds. Ang aking pamilya ay nagmamay-ari ng K&N Enterprise. Ang pinakamalaking kumpanya sa Seren County. Panipi. Naririnig iyon, lumaktaw ang puso ni Charlie. Tiyak na alam niya ang tungkol sa K&N Enterprise. Noong nakaraan, ito ay naging isang ordinaryong kumpanya. Ngayon, gayunpaman, ang mga bagay ay ganap na naiiba. Dahil sa mataas na pamantayan sa pangangalaga sa kalikasan ng K&N Enterprise, nakakuha sila ng pondo mula sa Dream Investment Group. Maaari ring sabihin ng isa na ito ay isa sa mga proyekto sa pag-unlad ng Dream Investment Group. Ang katayuan ng pamilya ng Leeds ay lubos na nakinabang mula rito, at nasiyahan sila ngayon sa isang malakas at maimpluwensyang katayuan sa Seren County. Katulad nito, si G. Zabel ay nakatanggap din ng pondo mula sa pangkat. Gayunpaman, bilang isang representante lamang na tagapamahala ng isang kumpanya, kailangan pa rin niyang mag-isip at kumilos ng maayos. Ikaw ay mula sa mga Litsubes. Ngunit si G. Let's. Mayroon akong ilang negosyo na dumalo sa Zella na nag-aalala lamang sa aming kumpanya. Hindi nararapat para sa iyo na makialam sa mga pribadong gawain, hindi ba sa palagay mo? Malamig na sabi ni Charlie. Ang porsyento ng pamumuhunan ng kanyang kumpanya ay mas mataas kaysa sa pabrika at kumpanya na kabilang sa K&N Enterprise. Ang paghahambing ng dalawa, ang kumpanya ni Charlie ay tiyak na isang mas mahalagang pag-aari para sa Dream Investment Group.
Hindi kailangang matakot si Charlie pagdating sa aspeto ng kapangyarihan at background. Oo, ngunit nais kong makialam. Hindi mahalaga kung ano ang sasabihin mo. Panipi. Nagsalita si Waylon nang hindi sinala ang kanyang mga salita na nagpo-project ng kanyang pagiging assertiveness sa sitwasyon. Ang mga bagay ay naging pisikal sa lalong madaling panahon dahil sa parehong mga lalaki na naramdaman ang pangangailangan na protektahan ang kanilang pagmamataas. Si Waylon ay unang umaatake. Nagmadali siya patungo kay Charlie at sinimulang sinuntok siya nang hindi man lang nag-flinching. Nang makita iyon, si Cameron at ang iba pa ay nagsimulang kumilos din. Sa kanilang isipan, naisip nilang lahat na ang deputy manager ay hindi kasing lakas at maimpluwensyang tulad ng pamilya ni Waylon. Sa huli, si Charlie ay binugbog ng labis. Si Zella ay nakatayo sa tabi nila sa buong oras, sinisikap na mapigilan silang lumaban ngunit hindi mapakinabangan. Ikaw ay ganap na B** stars. Gaano kalaki ang lahat? Maghintay ka lang. Sigaw ni Charlie gamit ang isang kamay sa kanyang bruised pisngi habang tumakbo siya sa isang medyo kaibig-ibig na paraan. Hindi rin nagtagal, isang pangkat ng mga tao ang nagmamadali sa labas ng sariling pribadong silid ni Charlie. Ang pinuno ng pangkat ay tila isang taong nasa gitnang may edad na sa isang suit. Sino ang nagsimula sa lahat? Tanong ng pinuno, malamig. Agad na itinuro ni Charlie ang parehong Waylon at Cameron bago bangulong ng isang bagay sa tainga ng pinuno. Ang lalaki ay simpleng nag-sneer. Tulad ng pag-aalaga ko kung sino ang anak niya. Ngayon ang aking unang araw na pag-uulat sa tungkulin sa iyong kumpanya bilang isang senior executive. Ang mga brats na ito ay kailangang turuan ng isang aralin, kung hindi man, iisipin nila na tayo ay maliit na fries na madaling mabuli. Panipi. Habang ang mga tensyon ay patuloy na tumataas, si Gerald ay nagpatuloy lamang sa pagtayo sa gilid. Hindi niya talaga alam kung kaninong panig ang dapat niya ngayon. Sa isang banda, si Waylon ay tiyak na walang silbi, mayaman na brat ngunit mahusay siya pagdating sa pakikipaglaban. Sa kabilang dako, ang gitnang may edad na tao ay malinaw na hindi rin sa santo. Tulad ng naisip ni Gerald sa kanyang sarili, ang isang tao mula sa grupo ni Charlie ay bumagsak ng isang bote ng alak laban sa ulo ni Waylon. Hindi nagtagal ay nagsimulang tumulo ang dugo sa kanyang mukha. Novel drama. Hoy! Itigil ang pakikipaglaban. Itigil ito. Panipi. Napansin kung gaano kalala ang sitwasyon, mabilis na sumugod si Gerald kasama ang ilang iba pang mga kalalakihan. Sinubukan nilang hikayatin ang parehong mga koponan upang ihinto ang pakikipaglaban. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong pinalo ang iba ay mga subordinate ni Gerald. Sa kabilang banda, si Waylon ang siyang binugbog. Bagaman halos maituturing si Waylon bilang kaaway ni Gerald, hindi wasto na magdulot ng napakalaking gulo mula nang magkaroon sila ng pagtitipon sa araw na iyon. Ito ay isang bagay na hindi lamang mangyayari sa araw na iyon. Ang mga subordinate ni Charlie sa wakas ay tumigil sa pagtalo kay Waylon matapos na ibigay ng kawani mula sa hotel ang kanilang kooperasyon upang ihinto ang laban. Pagkatapos ay binayaran ni Charlie ang bayarin at iniwan ang hotel sa isang half na papaligiran ng mga tao mula sa kanyang kumpanya. O hindi, ano ang gagawin natin? Waylon, dumudugo ka, sabi ni Ray, labis na takot. Sila ang unang grupo ng mga Beastards na nang-ahas na talunin ako. Tumatawag ako sa aking ama. Ang mga Beastards ay magbabayad ng isang kakila-kilabot na presyo para dito. Sigaw ni Waylon, ang kanyang mga mata ng dugo. Napansin ni Gerald kung paano nakipaglaban si Waylon kanina. Siya ay malinaw na isang tao na hindi kailanman papayagan ang kanyang sarili na tanggapin ang pagkawala o pagkatalo ng madali. Kabanata 428. Dahil sa kapangyarihan at impluwensya ng kanyang ama, palaging ginagawa ni Waylon ang nalulugod, kumikilos ng walang kabuluhan at mayabang sa harap ng lahat ng kanyang mga kamag-aral. Hindi kailanman nangyari sa kanya na ang subordinate ni Charlie ay maaaring kumilos kahit na masigasig. Malubhang binugbog pa nila siya. Sa sandaling iyon, si Waylon ay isang pinsala sa pisikal at emosyonal. Kailangan niya kaagad ng medikal na atensyon. Sigaw ni Morgana bago ilabas ang kanyang telepono at tumawag para sa isang ambulansya. Sa lalong madaling panahon dumating ang ambulansya at dahil si Morgana mismo ay isang clinician, pumasok siya sa ambulansya pati na rin upang matulungan ang bendahe ng kanyang mga sugat. Umalis siya para sa ospital kasama si Waylon. Si Waylon ay binugbog at ngayon ay ipinadala siya sa ospital, ano ang dapat nating gawin? Mag-iwan na lang tayo ngayon, paano kung ang mga baliw na iyon ay bumalik sa mga pagpapalakas? Tama ka, parang hindi sila mga ordinaryong tao. Panipi. Ang mga kamag-aral ay patuloy na tinatalakay ang sitwasyon sa kanilang sarili, lahat ng mga ito ay medyo hindi nakakaintriga kung ang pagmamataas o kaligtasan ay mas mahalaga. Dahil walang nakamit na agarang conclusion, lahat sila ay tumingin kay Cameron.
Tumingin sa kanila si Cameron, dumbfounded. Si Cameron ay nakahiga sa sahig sa buong karamihan ng ikalawang kalahati ng laban. Siya ay sinipa pababa at nanatili siya doon. Natatakot siyang makipaglaban sa sandaling nalaman niya na ang pinuno ay ilang uri ng senior executive. Ito rin ang dahilan kung bakit si Wayland lamang ang binugbog nang magsimula muli ang laban. Una siyang nag-aalala ngunit nakikita kung paano inaasahan ng lahat na gawin niya ang susunod na desisyon, hindi nagtagal ay naging smug siya muli. Lahat ay mananatiling kalmado. Tumungo muna tayo sa ospital. Ang ama ni Wayland ay tiyak na pupunta din doon. Sabi ni Cameron. Ang natitirang bahagi ng kanyang mga kamag-aral ay sumang-ayon at lahat sila ay patungo sa underground parking lot ng hotel. Para sa isang maikling sandali, si Gerald ay masyadong natigilan upang ilipat ngunit simpleng umiling-iling siya bago magtungo sa ibaba upang makakuha din ng sariling kotse. Ang mga taong ito ay seryosong tulad ng paggawa ng isang bundok sa labas ng isang molehill. Kung naiulat lamang ito ni Zella sa kanyang mga superior, wala rito ang mangyayari. Tiyak na haharapin ni Charlie. Kudlit. Ang kailangan lang niyang gawin ay tumawag sa akin at ang lahat ay magtatapos na ganyan. Ano ang gulo na ito ay naging, ito ang mga saloobin na nangyayari sa isip ni Gerald. Lahat sila ay nasa parking lot. Sige, mayroon kaming 4 na kotse na kasama namin ngayon. Sino pa ang nagtulak dito? Tanong ni Cameron. Sa sandaling iyon, nagsimulang umiyak si Zella. Humihingi ako ng paumanhin sa lahat. Ito ang aking problema ngunit hinaila ko kayong lahat. Panipi. Si Zella ay humagulgol, isang kakilakilabot na pagkakasala na tumitimbang sa kanyang puso. Paano ka namin masisisi, Zella? Nasaksihan ko ang matandang pervert blockang ang iyong paraan gamit ang aking sariling mga mata. Ano pa, si Gerald ay nakatayo sa tabi mo ngunit wala siyang ginawa. Kung may nagawa siya, marahil ang lahat ng ito ay hindi nangyari. Ito ang lahat ng kanyang kasalanan. Panipi. Tama iyon. Kung may sisihin ay dapat itong maging Gerald. Huwag sisihin ang iyong sarili. Pumasok na lang tayo sa kotse at magtungo sa ospital ngayon. Sabi ni Ray. Ang mga kamag-aral ay nagsimulang pumasok sa magagamit na mga kotse. Si Zella mismo ay sumakay sa kotse ni Cameron. Oh Diyos, tingnan. Narito rin si Gerald. Panipi. Sa sandaling iyon, sa wakas ay napansin ng lahat si Gerald na nakarating lamang sa parking lot. Ano ang ginagawa ng tulala na iyon dito? Ang lahat ng mga upuan sa magagamit na mga kotse ay napuno. Hindi ba siya napunta rito sa pamamagitan ng paghilang ng taxi? Tanong ng isang babaeng kaklase ng malamig. Tama iyon. Dahil sumakay ka ng taxi dito bakit ka nakakasama sa amin? Nagpaplano ka bang sumali sa amin sa isang kotse? Hindi ka nagagamitin kahit na sumama ka sa amin. Mag-ulan lang ng taxi at itigil ang pagharang sa aming landas dito. Sabi ni Ray na may malamig na sneer. Sinulyapan lang ni Zella si Gerald kahit na wala siyang sinabi bago tumingin sa malayo. Huwag mag-abala tungkol sa kanya, Cameron. Mas mabilis ba ang iyong sasakyan o Wayland? Tanong ni Ray habang igulong ang mga mata habang nakatingin kay Gerald. Halos pareho sila. Pupunta muna kami. Umupo ng mahigpit. Sigaw ni Cameron habang siya ay tumapak sa pedal na ipinapadala ang kotse na lumubog. Ang sumunod ay isang malakas na bang. Si Cameron ay hindi gaganapin sa manibela ng mahigpit. Ang kanyang sasakyan ay nag-crash laban sa likuran ng isang puting kotse na nakapark sa harap nila. Ang hood ng kotse ni Cameron ay itinaas. Mukhang nasira ito ng masama. FCK. Yelled Cameron sa pagkabigla. Lahat sila ay lumabas mula sa kanyang sasakyan at agad na nagsimulang sumigaw si Ray. Ang kanyang bibig ay natatakpan ng kanyang mga kamay sa pagkabigla. Cameron. Cameron tingnan. Sa palagay ko nag-crash ka sa isang Mercedes-Benz G500. Panipi. Ano? Paano ito magiging? Panipi. Karamihan sa iba pang mga kamag-aral ay hindi masyadong nag-iisip tungkol dito. Sa kanila, imposible lamang na imposible na ang gayong marangyang kotse ay magiging sa Seren County. Gayunpaman, nang lumapit sila sa kotse, sa kasamaang palad ay tama si Ray. Ito ay talagang isang Mercedes-Benz G-Class. Kabanata 429. FCK. Ang isang Mercedes-Benz G-Class ay nagkakahalaga ng higit sa $300,000. Sigaw ng isang kaklase sa isang nag-aalala na boses. Kahit na ang dalawang kotse ay bumangga, ang Mercedes-Benz G-Class ay nagdusa ng mas kaunti kumpara sa sariling kotse ni Cameron. Gayunpaman, kung kinakailangan ang kabayaran, alam ni Cameron na kailangan niyang magtanggal ng hindi bababa sa $100,000. Bahagyang huminto siya sa takot. Humihingi ako ng paumanhin, Cameron. Kung hindi para sa akin hindi mo nahit ang kotse na iyon. Wailed Zella bilang isa pang pasanin ay idinagdag sa kanyang puso. Bumantong hininga siya sa loob habang pinipigilan ang luha niya.
Kung hindi para sa akin, wala sa mga pangyayaring ito ang mangyayari ngayon. Si Wayland ay binugbog, at ngayon ay bumagsak lamang si Cameron sa ibang kotse nang sinusubukan lang niya akong ipadala sa ospital upang bisitahin ang Wayland. Ano ang magagawa natin ngayon? Kudlit. Ang isip ni Zella ay napuno ng negativity at ito lamang ang naging mas malabo at nabalisa kaysa sa mayroon na siya. Ang iba ay nagsisimulang makaramdam din ng takot. Sinimulan nilang talakayin kung paano malulutas ang isyu tungkol sa mamahaling kotse. Sige na lang, hindi ito malaki. Pumunta sa ospital, kayong lahat. Sabi ni Gerald na may buntong hininga habang pinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa. Ito ay medyo kapos palad ngunit syempre, ang kotse na si Cameron ay bumagsak ay si Gerald. Ang kanyang Lamborghini ay tinamaan ng isang tao at ngayon ang kanyang Mercedes-Benz G-Class ay nahaharap sa parehong kapalaran. Siya ba talaga ang hindi mapakali? Kahit na ito ay ang kanyang sasakyan na nahit, nahihirapan siyang hilingin sa kanila ang isang bayad sa pagpapanatili, na binigyan kung gaano kay-tekot takot silang lahat ay nag-iisip na tungkol sa kung gaano karaming pera ang kakailanganin nilang makawala. Para sa F***6 sake. Naiintindihan mo ba ang halaga ng kotse na ito, Gerald? Ito ay isang klase ng Mercedes-Benz G. Sino ang maglakas loob na umalis lamang ng ganyan? Kung nalaman ng may-ari ng kotse na ito kung sino tayo, tiyak na magbayad tayo ng mas mabibigat na presyo. Naiintindihan mo ba ang kalahati ng sinasabi ko? Sigaw ni Ray, ang kanyang pagkabalisa ngayon sa mataas na gear. Huminahon tayo at isipin ito. Paano ang tungkol sa lahat tayo maghintay dito para sa driver? Pagdating nila, sasamahan kaming humihingi ng tawad sa kanila at sa anumang swerte, maaari nilang iwanan tayo kung nasiyahan sila sa ganoon, iminumungkahi ng isa sa mga batang babae. Iyon ang pinakamahusay na ideya na mayroon tayo sa ngayon. Tiyak na bits ang pag-iwan ng kotse tulad nito. Panipi. Ito ay tila kung ano ang napagkasunduan ng karamihan. Ang ilan sa mga batang babae ay may iba pang mga bagay sa kanilang isipan. Nais nilang makita kung ang driver ay isang gwapong binata. Sabihin mo, Cameron, bakit hindi ka umalis sa iba? Mananatili ako sa likuran at maghintay para sa driver. Aalisin ko ang isyo ng bayad sa pagpapanatili. Sabi ni Zella sa labas ng Asol. Bagaman wala siyang pera, hindi niya pinapayagan na magbayad si Cameron para sa pagpapanatili ng lahat. Hindi ka lang namin maiiwan dito. Paano ang tungkol dito, lahat, mangyaring subukang gamitin ang iyong mga koneksyon upang makita kung maaari mong malaman kung sino ang nagmamay-ari ng kotse. Siguro ang isang taong kilala mo ay maaaring malaman kung sino ang may-ari. Iminungkahing Ray. Ang ideya ay naaprobahan ng halos lahat doon at nagsimula silang kumilos. Novel drama. Ang isa sa aking mga pinsan ay gumagana sa construction zone. Tatanungin ko siya, Panipi. Ang aking tiyuhin ay may pananagutan sa mga proyekto sa pabahay at pagbuo. Alam din niya ang maraming tao. Hayaan mo akong tanungin siya. Panipi. Ang aking tiyuhin ay isang guro. Marami rin siyang malalaman. Panipi. Marami sa kanila ang nagsimulang tumawag sa anumang nauugnay na koneksyon na alam nila. Si Zelo mismo ay sumali sa pagsisikap. Kayo. Hindi mo na kailangang gawin ito, pakinggan mo lang ako. Pumunta ngayon. Si Gerald ay lalo pang naguguluhan sa kung gaano komplikado ang simpleng bagay na ito. At ano, hayaan mong hawakan ito. Ano ang maaaring gawin ng isang natalo na katulad mo? Panipi. Halos mayroon kang anumang pangkaraniwang kahulugan sa iyo. Bago sila magpatuloy na mapanunuya sa kanya, ang tunog ng Mercedes-Benz G-Class. Si Gerald ay sumuko na sinusubukan na ipaliwanag. Kinuha niya ang kanyang susi ng kotse at pinindot ang isang pindutan dito. Ang mga ilaw ng kotse ay sumabog ng ilang sandali kasunod ng tunog ng pag-unlock ng kotse. Sa sandaling iyon, ang lahat ng naruroon ay natigil. Ano ang impyerno? Ang ilan sa mga batang babae ay hindi mapigilan ang kanilang pagkabigla at hindi sinasadyang sumigaw kung ano ang nasa isip nila. Kahit na ibinaba ni Zella ang kanyang telepono habang tinitingnan niya si Gerald sa napakalawak na pagkabigla. Lahat sila ay nasa hindi paniniwala. Paano ang Mercedes-Benz G-Class ay kabilang kay Gerald? Hindi ba siya nag-ulan ng taxi upang makarating dito? Hindi ba siya isang popper? Ang bawat tao ay may parehong mga katanungan sa kanilang mga ulo. Ito ay walang kamanghamanghang nakakagulat. Sa oras na bumalik ang lahat, pinalayas na ni Gerald ang kanyang sasakyan sa labas ng parking space. Ang kotse ay hindi napinsala ng malubhang at gumawa siya ng isang tala sa pag-iisip na makakahanap siya ng isang tindahan ng serbisyo sa pagbebenta ng sasakyan sa kalaunan upang makuha ang anumang mga dents. Kabanata 430. Ano man ang kaso, ang kotse ni Cameron ay tiyak na hindi magmamaneho ng sinuman kahit saan kasama ang nasirang hood.
Ang lahat na nagkamali ay nagmula kay Zella, ngunit talagang walang gamit na umiiyak sa spilled milk. Bukod dito, hindi inisip ni Gerald na nararapat na iwanan lamang sila ng ganyan. Magkaibigan sila noong nakaraan pagkatapos ng lahat. Halika, sumakay sa aking sasakyan. Bibigyan kita ng pagsakay sa ospital. Mahinahon na sabi ni Gerald. Ang bagong mature at kalmado na si Gerald ay nadama na kakaiba sa iba. Sa pag-iisip, hindi nakakagulat na tila siya ay kalmado at casual na mas maaga nang kausap niya sila sa bus stop. Sa totoo lang hindi nila binibigyang pansin ang kanyang pag-uugali noon mula nang naisip nila na siya ay talo pa rin. Gayunpaman, ngayon kapag binibigyang pansin nila ang paraan ng pagsasalita niya, nalaman nila na ang kanyang tono ay tunog ng malamig at binubuo kumpara sa matandang Gerald na alam nila. Ito ay medyo nakakagulat na karapat-dapat. Gerald, ay, ito ba ang iyong sasakyan? Tanong ni Ray, nakabukas ang kanyang mga mata. Yep, medyo bago pa rin ito, sagot ni Gerald habang dahan-daang tumango siya. Bakit ka nag-uusap tungkol sa isang Mercedes-Benz G-Class? Diyos ko, sino ang mag-iisip na bibilhin ni Gerald ang isang mamahaling kotse? Sabi ni Ray, halos tumatalon sa tuwa. Gerald, maaari ba akong sumakay sa iyong sasakyan? Panipi. Oo naman, bakit hindi? Oh Diyos, sumakay ako sa isang Mercedes-Benz G-Class. Nag-squeal si Ray habang pinapalakpakan niya ang kanyang mga kamay ng maligaya bago sumakay sa kotse. Tumayo lang si Zella sa gilid, ang kanyang mukha ay nag-flush na pula. Well, nakakahiya ito. Pinayuhan ko rin siyang makakuha ng trabaho ngayon ngunit isipin na maayos ang ginagawa niya. Mayroon pa siyang isang Mercedes-Benz G-Class. Kudlit. Nangako kaming magkita sa isa't isa sa bus stop ngunit umalis ako para sa pagtitipon nang wala siya, kaya lumiliko na gusto niyang itaboy kami doon sa kanyang sasakyan. Halika sa Zella, wala kaming buong araw, sabi ni Gerald na may ngiti. Nakita niya na malinaw na napahiya si Zella. Kahit na nag-atubili siya sa una, dahan-daang tumango siya bago pumasok sa upuan sa tabi ni Gerald. Ang sasakyan ay puno ng oras na nagsimulang magmaneho si Gerald sa ospital. Sa kanilang paglalakbay doon, gamulong si Ray sa bintana at hinaplos ang kanyang ulo upang kumuha ng maraming litrato. Kaya Gerald, paano mo pinamamahalaan ang kotse na ito? Naging mayaman ka ba? Nagyusisi si Ray habang ang ulo niya ay nasa labas pa rin ng kotse. Hindi ko binili ang kotse na ito. Dumalo ako sa isang kaganapan at nangyari lang ako upang manalo ito. Sinabi ni Gerald na matapat. Ang kotse na binili niya ang kanyang Lamborghini ay nakapark pa rin sa tuktok ng bundok. Kaya ito ay isang mahusay na premyo, sabi ni Ray, isang bahagyang pagkabigo sa kanyang tinig. Bukod kay Ray, ang iba pang mga batang babae ay nagpaplano na rin sa kanilang susunod na mga galaw. Wala pa sa kanila ang may kasintahan. Kahit na si Gerald ay hindi talaga mayaman, ang pagbebenta ng kotse lamang ay agad na bibigyan siya ng $300,000. Sa ganoong uri ng pera, maaari silang bumili ng bahay at isang ordinaryong kotse. Sa madaling salita, isang pamantayang mahusay na pamilya. Tulad ng iniisip nila tungkol dito, ang ilan sa mga batang babae ay nagsimulang pagbuo ng damdamin para kay Gerald. Gayunpaman, ang reaksyon ni Zella ay ang kumpletong kabaligtaran. Nang marinig niya na ang kotse ay isang regalo lamang, ang kanyang sorpresa ay agad na nawala. Sa halip na sorpresa, ngayon ay nadama lamang siya ng panlalait. Kaya't ito ay isang premyo lamang, sa sandaling iyon, natapos niya sa kanyang isip na ang dahilan na ipinangako ni Gerald na makilala siya ngayon ay upang ipakita lamang ang kotse na siya ay nanalo. Iba si Waylon. Tiyak na mayroon siyang pera at kakayahan na kinakailangan upang bilhin ang kanyang sarili sa Audi A4. Kaya, ano man ang ikinalulungkot niya kay Gerald ay tumigil sa buong sandali na iyon. Gayunpaman, hindi ko naisip na nagmamay-ari ka ng isang Mercedes-Benz G-Class. Hindi papansin kung paano mo nakuha ang kotse, ikaw pa rin ang mayaman ngayon. Bakit mo pinananatili ang isang mababang profile sa pagtitipon ng mas maaga? Dapat kang magpakita ng kaunti. Sabi ni Ray sa isang tono ng tono. Kailangan bang magpakita ang mga mayayaman? Hindi ko gusto ang pagtingin sa iba dahil kahit na ang ilang mga tao ay maaaring magmukhang karaniwan, maaaring sila lamang ang mga tao na makakatulong sa iyo sa isang araw. Panipi. Si Gerald ay nakikipag-usap tulad ni G. Crawford. Ang mga batang babae, gayunpaman, ay hindi sumasang-ayon sa kanyang pahayag. Sumimangot din si Zella, na iniiwasan ang kanyang tingin sa bintana na may isang tinge ng kasuklam-suklam na makikita sa kanyang mga mata. Dahil binati lamang siya ng katahimikan, tumigil din si Gerald sa pakikipag-usap. Hindi nagtagal bago sila makarating sa ospital. Nang makarating sila, ang lahat ng mga sugat ni Waylon ay nabandage.
Nasa telepono siya na nakikipag-usap sa isang tao nang pumasok ang kanyang mga kamag-aral sa kanyang ward. Hoy Jackson, tinawag ka ng aking ama kanina. Nasa ospital ako ngayon, maaari ka bang lumapit ng kaunti? Narinig ko mula sa aking ama na medyo mahirap silang makitungo. Panipi. Kabanata 431. Si Waylon ay tiyak na humihingi ng tulong kay Jackson. Gayunpaman, bago nila marinig ang tungkol sa mga detalye, naghang na si Waylon. Ito ay dahil napansin niya si Zella at ang natitirang pagpasok sa silid. Humihingi ako ng paumanhin, Waylon. Ito ang lahat ng aking kasalanan. Sinabi ni Zella na humihingi ng paumanhin. Ano ang pinagsasabi mo kay Zella? Nahuli lang ako sa sorpresa nang sinimulan nila kaming matalo nang hindi man lang pinalinaw muna ang sitwasyon. Huwag kang mag-alala, ang mga subordinate ng aking ama ay nakikipag-usap sa kanila ngayon. Narinig din ng aking ama ang tungkol sa iyong mga problema. Sabi ni Waylon sa isang mabangis na tinig. Si Zella ay malapit nang sabihin ng isang bagay nang magsimulang mag-ring ang kanyang telepono. Huminga ng malalim, sinagot niya ito. Ito ay isang maikling pag-uusap lamang at siya ay naghang hindi nagtagal. Panipi tuldok. Tapos na ngayon. Ang tawag ay mula sa aking pangulo at ipinagbigay alam niya sa akin na pinaputok ako. Mahina ang sinabi ni Zella. Alam niya na nawalan lang siya ng pagkakataon na magkaroon ng isang mahusay na karera. Dahil siya ay pinaputok ngayon, hindi na siya makakapasok sa anumang mahusay na mga kumpanya ng subsidiary o pamumuhunan sa mga kumpanya sa ilalim ng Dream Investment Group. Nawala na ang lahat. Ano? Pinaputok ka. Panipi. Kahit papaano ay hindi kailanman isinasaalang-alang ni Waylon ang posibilidad na iyon. Sa una, ang nais niyang gawin ay upang ipakita ang kanyang mga kakayahan sa harap ni Zella. Ang kanyang layunin ay upang gawin siyang humanga at umibig sa kanya. Siya ay nakipaglaban at kumuha ng isang matalo upang matulungan siya ngunit hindi lamang ito ay hindi nabigo upang malutas ang isyu ni Zella, nadagdagan lamang nito ang kanyang mga pasanin dahil siya ay mahalagang walang trabaho. Waylon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tiyak na naramdaman nila na magpapatuloy silang mga aabuso kay Zella. Tanong ni Ray, na siya ang nagmumula sa taong siya. Huwag kalimutan. Mayroon pa kaming ama ni Waylon sa aming panig. Tiyak na mas malakas siya kaysa sa ilang deputy manager. Nag-sneered ng isang kaklase ng lalaki habang sinuri niya ang sitwasyon. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Waylon. Kinuha niya ito kaagad. Paano ito, tatay? Ano ang sinabi mo? Oh Diyos. Sige, nakuha ko ito. Kumusta naman ako? Sige, tatay. Nakukuha ko ito. Panipi. Nang sa wakas siya ay naghang, ang kanyang mukha ay mapatla at ang kanyang kamay ay nanginginig ng labis na bumagsak ang telepono sa kama. Panipi tuldok. Waylon. Ano ang mali? Tanong ni Zella, nag-aalala. Lahat ito para sa akin. Ang taong pinalo ako ay ang senior executive mula sa punong tanggapan. Kahit na nais ni tatay na manipulahin ang kanyang mga koneksyon kay Jackson, sa huli, si Jackson ay isang driver lamang. Tiyak na hindi siya maimpluwensyahan tulad ng senior executive, ano pa, ang senior executive ay nagtrabaho para kay G. Michael Zick bago, siya ay matapat na confidential ni G. Zick, kahit na ayaw ni Jackson na makisali dito. Humihiling sa kanila ang aking ama ngayon at tumawag siya upang sabihin sa akin na humingi ng tawad sa representante na manager ngayong gabi. Panipi. Pinahid ni Waylon ang malamig na pawis sa kanyang noo gamit ang kanyang manggas. Si Zella ay lubos na nababagabag. Kaya't lumiliko na si Waylon ay nasa malalim din na problema. Gayon din, sinabi sa akin ng aking ama, sinabi sa amin na huwag kaming kumilos ng labis. Inagaw ka ni Charlie sa kumpanya. Ang isyu ay maaaring malutas ng madali sa iyo na magsampa ng isang reklamo sa iyong mga superior, tiyak na parusahan nila na malubhang baluktot kapag nalaman nila ang tungkol sa kanyang mga pagkakamali, lahat ng nagawa natin ngayon ay nagawa lamang ang sitwasyon, mas masahol pa, walang tama. Ako ay nasa malalim na problema ngayon at nawalan ka rin ng trabaho. Sinabi ng Waylon sa isang uncharacteristically malambot na tono. Sa wakas ay nagsasalita siya tulad ng isang mapagpakumbabang tao ngayon. Naririnig iyon, nadama ni Zella na parang may nagbigay sa kanya ng eksaktong parehong payo bago. Habang ang kanyang pananaw ay nakapan sa buong wardroom, napansin niya na nakatayo si Gerald sa tabi ng pintuan. Siyempre, ito ay eksaktong tulad ng pinayuhan ni Gerald na gawin siya nang magkita sila sa labas ng mga banyo. Bago ito, naisip niya na walang karanasan si Gerald. Hindi pa siya pumayag sa kanyang mungkahi. Sa huli, kung sinundan lamang niya ang kanyang payo, wala rito ang mangyayari. Ang bagay ay maaaring malutas ng madali. Ngunit huli na ang pagsisisihan nito. Sinubukan ng mga kamag-aral na pasayahin ang kalooban sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga posibleng positibong kinalabasan mula sa mga kaganapan ngayon.
Gayunpaman malalim sa loob, alam nilang lahat na sila ay nag-aalsa lamang sa bawat isa. Sa sandaling iyon, muling tumunog ang telepono ni Zella. Kinuha niya ang tawag at tulad ng dati, nag-uusap lang siya sandali. Gayunpaman, ang mga detalye ng tawag ay tila nakakagulat o napakahalaga kay Zella. Ito ay dahil malapit na sa pagtatapos ng tawag, ang kanyang mga mata ay malawak na bukas at isang pagpapahayag ng lubos na kawalan ng paniniwala ay ipininta sa kanyang mukha. Zella, ano ang mali? Panipi. Ilang sandali si Zella upang sumagot habang siya ay nababagabag pa rin sa tawag. Novel drama. Ang boss, tinawag ako ng boss ng aking kumpanya ng personal ngayon. Sinabi niya sa akin na maaari kong ipagpatuloy ang aking trabaho doon at naililipat ako sa departamento ng tauhan. Magtatrabaho ako bilang isang trainee doon at bibigyan pa ako ng pagsasanay upang makagawa ako ng mas mataas na mga post sa kagawaran sa hinaharap. Humingi rin siya ng tawad sa akin tungkol sa issue tungkol kay Charlie. Sinabi niya sa akin na si Charlie ay pinaputok at sinabi niya na ito ay isang desisyon na ginawa ng mga superior. Panipi. Kabanata 432 lahat ay natigilan. Sa kanilang isipan, lahat sila ay nag-iisip ng parehong bagay. Ano? Iyon ay isang napakalaking pagbabago. At napakabilis din. Kudlit. Panipi tuldok. Zella, tiyak na iniisip ko na ang isang tao ay hinayla ang mga string sa likod ng mga eksena upang matulungan ka, kung hindi man, bakit ang iyong boss ay sumulong kahit na makitungo sa pervert sa unang lugar? Ang pagsisiyasat sa bagay ay hindi nangangailangan ng pagkakasangkot ng boss at gayon pa man tinawag niya ang iyong personal na numero upang humingi ng tawad. Ano pa, pinaputok ang pervert. Panipi. Sumasang-ayon ako. Sinabi mo sa iyong sarili na ang desisyon ay ginawa ng mga superior. Ang isang tao ay dapat na gumamit ng kanilang mga koneksyon upang gawin ito. Panipi. Si Ray at ang iba pa ay bukas na tinatalakay ang kanilang mga haka-haka ngayon. Sa palagay ko rin ang kaso. Napakahirap na italaga bilang isang potensyal na trainee para sa departamento ng tauhan. Hindi ko maiwasang magtaka kung sino ang may maraming lakas na gawin kahit na ang boss at ang aking mga superior ay kumilos, sabi ni Zella habang hinuhubaran niya ang kanyang templo. Bigla, nagyelo siya bago tumingin at inaayos ang kanyang tingin kay Gerald. Gerald. Hindi niya sinasadyang sumigaw habang tumayo siya. Novel drama. Gerald. Panipi. Lahat ng tao sa silid ay tumingin sa kanya sa pagkabigla. Hindi inaasahan ni Gerald ang reaksyon ni Zella, kahit tama siya. Mas maaga nang ang natitira ay pinag-uusapan sa kanilang sarili, umalis si Gerald sa wardroom upang tawagan si Zack. Inutusan si Zack na lutisin ang issue sa lalong madaling panahon. Ngayon na ang lahat ay nalutas, nagulat ito kay Gerald na mabilis na hulaan ni Zella ang katotohanan. Sa palagay ko alam ko kung sino ang tumulong sa akin, Gerald. Sabi niya habang naglalakad papunta sa kanya. Alam mo, iniisip muli, sa aming paglalakbay dito sinabi mo na hindi tayo dapat tumingin sa iba dahil maaaring sila lamang ang mga tao na makakatulong sa amin sa huli, kahit na una nating tiningnan ang mga ito. Salamat sa pagpapaalala sa akin tungkol sa Gerald na ito. Patuloy na ipinahayag ni Zella ang kanyang pasasalamat kay Gerald. Sa palagay mo alam mo kung sino ang tumulong sa iyo. Naisip ni Gerald sa kanyang sarili. Nangangahulugan ba ito na ang pusa ay wala pa sa bag? Pagkatapos ay nagsimula siyang magpaliwanag. Ako ay inupahan ng representante ng tagapamahala mula sa departamento ng tauhan. Siya ay isang masigasig na batang manager at sa tuwing magkikita tayo, tumango siya ng bahagya at nagsabi ng isang simpleng pagbati. Kahit na hindi ito gaanong tunog, sa palagay ko ay siya ang tumulong sa akin ng lihim. Panipi. Sa una, naisip ko lang na siya ay isang matapat at maayos na tao na nakatuon lamang sa kanyang pansin sa kanyang trabaho. Ang pag-iisip pabalik, gayunpaman, maaaring siya ay mas mapagpakumbaba at sophisticado kaysa sa naisip ko. Sinasabi ko ito ngayon dahil narinig ko mula sa aking mga kasamahan sa ibang araw na baka hindi siya ang naglalarawan sa kanyang sarili. Sabi ni Zella. Ang pagkalito ni Gerald ay na-clear sa sandaling natapos niya ang kanyang paliwanag. Kaya't nahulaan niya ang mali pagkatapos ng lahat, kahit na hindi talaga ito nag-abala sa kanya. Gayunman, nadama pa rin ni Zella ang pangangailangan na kumpirmahin ang kanyang teorya kaya tinawag niya ang isang malapit na babaeng kasamahan sa kanya. Hello, Laila. Naaalala mo pa ba ang aming pag-uusap tungkol sa deputy manager mula sa personnel department? Sa palagay ko naaalala ko na sinasabi mo na siya ay pinsan sa isang superior. Sige. Oo, wala ito. Salamat. Maaari mong ipagpatuloy ang iyong trabaho ngayon. Panipi. Matapos mag-hang up, mukhang nasasabik si Zella na kahit na ang kanyang mga mata ay luha na ngayon. Zella, sigurado ka ba talaga siya? Nagustuhan ka ba niya o kung ano?
Tanong ni Ray, ang kanyang hindi maiiwasang paninibugho na nagpaputok muli. Gusto niya ako o hindi, hindi ako sigurado. Gayunpaman, sigurado ako na tinulungan niya ako ng maraming beses ng lihim ngayon. Dapat siya ay isa sa mga unang tao upang malaman na ako ay pinaputok. Ano man ang kaso, hihilingin ko sa kanya na linawin ang lahat ng ito kapag nagtatrabaho ako bukas. Panipi. Naiinggit ako sa inyong lahat. Si Morgana ay tinulungan ni Cameron kaya siya ay isang opisyal na doktor habang si Zella ay may parehong Wayland at ang deputy manager na patuloy na tumutulong sa kanya. Si Sharon ay may isang mayaman na tagapagmana bilang kanyang kapareha. Wala akong anumang bagay na magarbong. Sabi ni Ray habang kinakagat ang kanyang ibabang labi sa paninibugho. Sinulyapan niya ang tycoon minsan nang hindi nagsasabi ng iba pa. Si Morgana ay maaari lamang ngumiti ng mapait sa kanyang pahayag habang pinapagana niya si Ray. Huwag sabihin iyon, Ray. Ang tycoon ay hindi masama. Gayon din, dahil napakalayo mong nakatayo doon, makakakuha ka ba ng mainit na tubig? Tanong ni Morgana habang lumingon siya kay Gerald. Tilaga. Ang iba pa ay nakatayo dito na wala ring ginagawa. Bumuntong hininga si Gerald habang naisip niya ang kanyang sarili. Gayunpaman, hindi siya maaaring tumanggi kaya siya ay lumakad lamang sa isang mesa na may walang laman na baso. Dr. Si Lopez, kapwa ang Pangulo at ang Vice-Presidente ay darating sa ward ngayon. Sabi ng isang nurse na naipit ang kanyang ulo sa silid. Matapos maipasa ang mensahe, umalis siya. Darating ang Pangulo? Tanong ni Morgana, nagulat. Nagulat din si Wayland. Siguro nalaman ng Pangulo na na-admit ako sa ospital kaya pupunta siya upang bisitahin ako. Zella, halika na tulungan mo ako. Ang aking ama ay nakilala sa Pangulo kaya kailangan kong tingnan ang aking makakaya. Panipi. Pangalawa na ang nakalilipas, si Wayland ay matapat na nagagalit pa rin na ang kanyang sandali ay nasnatch ng representante ng tagapamahala ni Zella. Gayunpaman, ang pag-alam na ang Pangulo ay personal na dumarating upang salubungin siya na huminahon ng bahagya ang kanyang galit. Habang sinusuportahan siya ni Zella, dahan-daang nakarating siya sa kanyang mga paa, medyo nasasabik. Si Gerald sa kabilang banda, nais na umalis sa silid dahil ang bilang ng mga tao doon ay tataas muli. Hinawakan niya ang pitchel at tumungo sa pintuan upang makakuha ng mainit na tubig. Sa sandaling iyon, nagbukas ang pintuan at sa harap niya, ay ang Pangulo mismo. Oh, G. Crawford, ano ang ginagawa mo dito? Panipi. Kabanata 433. Ay hinaplos niya ang kanyang mga kamay ng sama-sama habang tinanong niya ang tanong, isang ngiti sa kanyang mukha. G. Crawford. Panipi. Ang iba pa sa ward ay nababagabag nang marinig nila ang pangalan. Ito ay lalo na ang kaso para kay Wayland na handa nang batiin ang Pangulo at kumilos ng walang tigil sa harap ng iba. 2 beses siyang natigilan tulad ng sinumang nasa silid. Bakit niya tinalakay si Gerald bilang G. Crawford? Alam mo kung sino ako, Pangulo? Tanong ni Gerald. Natigilan din siya. Siyempre ginagawa ko. Bumalik noon ang si G. Winters ay pinasok sa ospital, pinuntahan ko rin siyang bisitahin. Gayunpaman, hindi kita mahuli sa oras bago ka umalis. Sabi ng Pangulo habang patuloy siyang ngumiti. Sa pag-iisip tungkol sa kanyang mga salita, mabilis na pinagsama ni Gerald ang puzzle. Nang ma-admit si G. Winter sa ospital, nakulong siya sa Morgana sa cafeteria. Pagkatapos nito, nabalisa si Morgana sa kanyang isyu sa trabaho. Nang umalis siya at nakipagkita kay Zack mamaya, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa mga isyu sa trabaho ni Morgana. Kahit na ang kanyang mga isyu ay kalaunan ay nalutas, ang kredito ay nasnatch ni Cameron sa dulo. Ito ay maaaring minsan noon nang marinig ng Pangulo ang tungkol kay Gerald. Sa pag-iisip muli, binanggit din ni G. Winters ang Pangulo na bumisita sa kanya ng ilang sandali pa kahit na hindi pa ito binayaran ni Gerald. Mr. Crawford, narinig ko mula sa head nurse na nandito ka kaya partikular akong dumating upang makilala ka. Sabihin sa amin kung mayroon kang anumang mga kahilingan. Gagawin namin ito kaagad. Nagpatuloy sa Pangulo. Pagkatapos ay tiningnan niya si Morgana na nakatayo sa tabi nila. Tumingin dito, G. Crawford. Matapos mong inirerekomenda sa iyo, si Morgana ay isang opisyal na doktor dito. Siya ay isang masigasig at responsableng empleyado kaya nakatanggap siya ng mataas na papuri mula sa parehong mga pasyente at aming mga tauhan. Ito ay uri sa iyo na magrekomenda ng gayong mabuti at may talento sa amin. Ang ngiti sa mukha ng Pangulo ay lumawak habang sinabi niya iyon. Ang dalawa sa kanila ay patuloy na nag-chat tungkol sa ilang iba pang mga bagay. Ang ilang mga mahuhusay na tao na nakatayo sa likuran ng Pangulo ay nakipagkamay kay Gerald bago pa man sila umalis sa lahat. Pagkatapos nito, sinabi lamang ni Gerald kay Zack na gamitin ang kanyang mga koneksyon sa lalawigan upang malutas ang mga isyu ni Morgana.
Si Gerald ay hindi rin direktang bahagi nito. Gayunpaman, tila ang Pangulo ay medyo may kakayahang tao mismo. Pagkatapos ng lahat, pinamamahalaang niyang malaman na si Zack ay lamang na subordinate ni Gerald na kumikilo sa ilalim ng mga utos ni Gerald. Kapag hindi na makikita ang kanilang mga likod, lumingon si Gerald upang tumingin muli sa silid. Noon ay napagtanto niya na ang lahat ng kanyang mga kamag-aral ay nakatingin sa kanya sa pagkabigla. Ito ay totoo lalo na para kay Wayland. Nagpakita siya ng stupefied habang nakatayo siya sa tabi ng kanyang kama, nagyelo sa lugar. Kaya hindi dumating ang Pangulo upang salubungin siya. Personal na nakilala niya si Gerald. Paano nakakahiya? Panipi tuldok. Mag-uumpisa muna ako, sabi ni Gerald bago lumingon para sa pintuan muli. Gerald. Ito ay si Morgana na tumawag sa kanya, isang hitsura ng kawalan ng paniniwala sa kanyang mukha. Oo. Ano ang mali, Morgana? Tanong ni Gerald. Ay, ikaw ba ang tumulong sa akin? Ikaw ba ang dahilan kung bakit ako pinamamahalaang upang maging isang opisyal na doktor dito ng madali? Panipi. Malinaw na sinabi ng Pangulo kanina, na ito ay si Gerald na inirerekomenda ang gayong mabuting doktor sa ospital. Bumalik noong una niyang nakuha ang trabaho, kahit na siya ay nakakagulat. Ipinapalagay lamang niya na ito ay si Cameron na tumulong sa kanya. Pinasalamatan pa ng kanyang ama ang ama ni Cameron para doon. Gayunman, ang ama ni Cameron ay lumitaw lamang na isang malamig at hindi aloof na tao. Ang lawak ng kanyang pagiging mabuting pakikitungo sa kanyang ama ay isang solong baso ng tubig bago siya palayain. Kung ito ay tunay na si Cameron na tumulong sa kanya, bakit nangyari iyon? Lahat ito ay may katuturan ngayon. Ito ay si Gerald na tumulong sa kanya mula sa simula. Ito ay naging malapit na si Gerald sa Pangulo. Well, oo. Hindi ito malaking pakikitungo. Maswerte lang ako na malaman ang ilang mga nauugnay na tao kaya sinabi ko sa kanila ang tungkol sa iyo, sabi ni Gerald habang marahang ngumiti siya. Napuno ng panghihinayang si Morgana matapos marinig iyon. Naalala niya ang unang pagkakataon na nakilala niya muli si Gerald pagkatapos ng mahabang panahon. Ginagamot lamang niya siya sa isang pagkain sa cafeteria habang si Cameron ay ginagamot sa isang grand feast sa isang kahanga-hangang hotel. Ang aktwal na tao na nag-isip tungkol sa kanyang hinaharap at tinulungan siyang malutas ang lahat ng kanyang mga isyo ay si Gerald. Sa pagtingin muli kay Gerald, natagpuan ni Morgana ang kanyang sarili na nakatingin sa kanya sa ibang ilaw. Panipi tuldok. Oh Diyos! Gerald, nagmamaneho ka na mas maaga ang Mercedes-Benz G-Class. Mayroon ka ring mahusay na koneksyon sa mga maimpluwensyang tao. Ano ba talaga ang iyong ginagawa ngayon, Gerald? Panipi. Kabanata 434. Ang tanong ay nagmula kay Ray. Ano ang sinabi mo? Nagmamaneho siya ng isang Mercedes-Benz G-Class. Sabi ni Wayland, nagulat. Sa pag-iisip pabalik, si Gerald ay simpleng ngumiti ng mahinahon sa gilid habang ipinapakita ni Wayland ang kanyang sasakyan kanina. Naisip niya na ito ay paninibugho, ngunit si Gerald ay masaya lamang na tinitingnan ang tanga na nagpapakita ng kanyang kotse na Audi A4L. Sa kasalukuyang presyo ng isang Mercedes-Benz G-Class, ang halagang iyon ng pera ay madaling bumili ng 8 o 9 na mga kotse ng Audi A4L. Tulad ng sinabi ko dati, nanalo ako bilang isang premyo. Ito ay isang sasakyan lamang upang matulungan akong lumibot, sabi ni Gerald nang ngumiti siya. Pagkatapos ay inilagay niya ang pitchel at umalis sa ward. Wala pang sinabi si Zella, ngunit iginagalang niya ngayon si Gerald kaysa sa dati. Iniwan lang niya ang ward sa sandaling nalutas ang mga isyu ng hindi inaasahan ng anumang pagpapahalaga. Sa isip niya, alam niya na kahit na palagi niyang naisip na ang iba ay tumutulong sa kanya, hindi nagmamalasakit si Gerald hanggat wala ng mga isyu. Kahit na sa oras na sumakay si Gerald sa kanyang sasakyan, ang kanyang mga kamag-aral ay hindi lumipat ng 1 pulgada. Nakatitig pa rin sila sa isa't isa sa pagkabigla na naiwan lang siya ng ganyan. Habang nagmaneho si Gerald, nagsimulang tumunog ang kanyang telepono. Nagulat ito sa kanya nang bahagya na si Tammy ay si Tammy ngunit kinuha pa rin niya. Gerald, mangyaring payuhan si Gia na umuwi. Labis na nababahala si G. Quarrington. Sinubukan niyang tawagan si Gia ng maraming beses ngayon ngunit marahil ay naka-off ang kanyang telepono. Hindi rin siya sumasagot sa alinman sa aking mga mensahe. Mangyaring payuhan siya, makikipagkita ako sa kanya ngayong hapon. Sabi ni Tammy. Naririnig iyon, pansamantalang natigilan si Gerald. Agad niyang pinigilan ang kanyang sasakyan sa gilid ng kalsada. Ano? Ano ang ibig mong sabihin na nag-aalala siya? Hindi ba umuwi si Gia? Panipi. Alam niya na sinabi ni Gia na babalik siya sa bahay bago siya umalis. Hindi pa siya nakontak ni Gerald mula noon. Naisip niya na ito ay mainam na magtatapos lamang ng ganito.
Pagkatapos ng lahat, hindi niya hayaang manatili siya, kung hindi, madaragdagan lamang nito ang mga pagkakataon na hindi pagkakaunawaan ni Mila sa hinaharap. Saan siya napunta? At bakit hindi makikipag-ugnay sa Gia ngayon? Ano? Ano ang ibig mong sabihin doon? Nakipag-ugnay pa rin ako sa kanya kahapon bago ko nalaman na hindi ko na siya maabot ngayon. Naglagay siya ng isang mahusay na palabas at ngayon ang kanyang ama ay tunay na natatakot. Mangyaring huwag magpanggap, ang kanyang ama ay wala sa aking bahay. Ipasa ang telepono kay Gia ngayon. Sabi ni Tammy, novel drama. Gusto niyang isipin na si Gerald ay nagpapanggap lamang. Tammy, patay na ako. Huwag mo akong takutin. Iniwan mo ang aking lugar 3 araw na ang nakalilipas at umaga pagkatapos nito, sumakay si Gia ng kotse pabalik sa Mayberry. Sinabi niya na pupunta siya upang makisali kay Jacob sa sandaling bumalik siya sa bahay. Panipi. Sinaksak ni Gerald ang kanyang manggas laban sa kanyang noo habang nagsimulang bumuo ang malamig na pawis. Ipinaliwanag niya kay Tammy ang lahat ng nangyari sa araw na naiwan ni Gia. The asterisk man ito. Kahit na iyon ang kaso, dapat pa rin natin siyang maabot ngunit hindi natin magagawa. Sinabi ba niya sa iyo na siya ay makikipag-ugnay kay Jacob? Panipi. Sino pa ito? Sasabihin ko lang ito. Ang taong dapat niyang makisali ay hindi Jacob. Ito ay isang tao mula sa Yanken na kilala lamang ng iba tulad ni G. Long. Gayunpaman, ayaw ni Gia na makasama siya kaya tumakas siya sa bahay. Inaasahan kong pinuntahan kanya ng maraming mga dahilan kung sakaling hindi mo siya dadalhin. Oh, Gia. Ngayon ay nag-aalala lang ako na may nangyari sa kanya. Sumigaw si Tammy sa isang nag-aalala na boses. Matapos ibahagi ang anumang nalalaman nila tungkol sa sitwasyon, nag-hang up si Gerald bago agad na subukang tawagan si Gia. Gayunpaman, totoo ito. Ang kanyang telepono ay talagang naka-off. Sinubukan niyang makipag-ugnay sa kanya sa pamamagitan ng iba pang social media pati na rin ngunit ang resulta ay pareho. Asterisk king hell. Ano ang nangyari, Gia? Kudlit. Kahit na ang kanyang paglaho ay hindi direktang nauugnay sa akin, ang huling lugar na nakita niya ay ang aking lugar pa rin. Labis na nagagalit si Gerald at napuno siya ng self-reproach. Kung hindi ko sinabi ang mga bagay na iyon ay maaaring hindi naiwan si Gia sa unang lugar. Kung binigyan ko lang siya ng tawag pagkatapos na umalis siya, baka malaman ko pa rin kung nasaan siya ngayon. Ngunit huli na para doon. Hindi ko sana maasahan ang nangyayari pa rin. May nangyari kay Gia at kailangan ko siyang hanapin kaagad. Kudlit. Sinabi rin ni Tammy na akala niya kasama pa rin ako ni Gia. Kinurot ni Gerald ang kanyang ulo sa pagkabigo. Sa kanyang isip, maraming mga posibilidad ng mga bagay na maaaring nangyari sa kanya. Ang bawat posibilidad na naisip niya lamang na mas natakot siya kaysa sa nauna. Sinampal niya ang kanyang manibela na mahirap upang kalmado ang kanyang sarili ng kaunti. Nanginginig ang kanyang ulo, pagkatapos ay pinahihit niya kaagad ang kotse. Bumalik na siya ngayon sa Mayberry. Kabanata 435 habang ang lahat ng ito ay nangyayari, isang buntong hininga ang narinig. Tammy, si G. Quarrington ay labis na kinakabahan ngayon. Pumunta pa siya sa istasyon ng pulisya upang maglunsad ng ulat. Ano ang dapat nating gawin? Gaano katagal ang dapat nating hintayin dito para sa Gerald na iyon? Panipi. May nangyari kay Gia at sa kanyang pamilya at mga kaibigan na tiyak na alam tungkol dito. Ang nagbuntong hininga ay isa sa mga kasama sa silid ni Gia. Naghihintay sila ngayon para kay Gerald sa pasukan ng Mayberry University. Pumayag si Tammy na makilala siya doon sa telepono kanina. Dahil napunta si G. Quarrington upang gumawa ng ulat ng pulisya, si Tammy at ang iba pa ay kumilos ng matindi sa pamamagitan ng pagpunta sa universidad. Ang pag-alam at pagbabahagi ng alam nila sa universidad ay talagang lahat ng magagawa nila sa sandaling iyon. Hintayin lang natin siya. Siya ang pinaka nakakaalam tungkol sa sitwasyon mula noong huling nakita si Gia sa kanyang lugar. Gayunpaman, hindi siya malaya sa itinuro sa amin sa ibang pagkakataon. Ang kanyang paglaho ay nauugnay pa rin sa kanya. Sinabi ni Tammy na galit. Ang iba pang mga batang babae ay nagagalit din. Napagpasyahan nila na talunin nila siya sa sandaling dumating siya. The asterisk man ito. Paano nabawitch si Gia ng gayong talo? Ano pa, hindi pa siya nag-abala na makipag-ugnay sa kanya mula noong araw na umalis siya. Galit na sinabi ng mga batang babae. Bigla-bigla, isang batang babae ang nagturo sa kalsada. Hoy, hey kayong lahat. Iyon ay isang Mercedes-Benz G-Class. Ang driver ay dapat na isang gwapong tao. Panipi. Para sa Diyos, Yvette. Basahin ng kaunti ang mood. Paano ka pa magkakaroon ng higit na interes sa mga mamahaling kotse at gwapong lalaki sa sandaling ito? Panipi.
Kahit na sinabi ng kasama sa silid, siya at ang natitirang mga batang babae ay natapos pa rin na nakatitig sa Mercedes-Benz G-Class. Ito ay, pagkatapos ng lahat, isang kahanga-hangang at cool na naghahanap ng kotse. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Hoy! Tumingin sa bintana. Hindi ba ito mukhang tulad ni Gerald? Sabi ni Yvette. Para bang posible na, siya ay isang mahirap na talo. Inaasahan kong siya ay lilito sa harap namin sa isang bisikleta. Kinurot si Tammy. Gayunpaman, lumapit ang Mercedes-Benz G-Class. Tinamaan ni Gerald ang preno sa sandaling ang sasakyan ay nasa harap nila at lumabas kaagad ng sasakyan. Ano ang sitwasyon? Sabik na tanong niya. Matapos ang isang maikling katahimikan, ang isa sa mga kasama sa silid ay sumigaw. Si Tammy at ang iba pa ay pantay na nakakagulat. Palagi silang may impresyon na siya ay isang regular na mahirap na talo. Ngunit narito siya, pagmamaneho ng isang Mercedes-Benz G-Class. Una nang ipinapalagay ni Tammy na alam niya si Gerald sa loob. Gayunpaman sa sandaling iyon, ang lahat ay maaari niyang gawin ang kanyang bibig sa pagkabigla. Bakit mayroon kang isang Mercedes-Benz G-Class, Gerald? Sa wakas ay nagtanong siya. Nakuha ko ito ng ilang sandali ngunit iyon ba talaga ang mahalaga ngayon? Ano ang sitwasyon? Tanong ulit ni Gerald. Tammy gulp, pinipigilan ang pagkabigla na naramdaman pa rin niya. Sinabi niya sa kanya ang mga detalye ng kasalukuyang sitwasyon. Sa madaling sabi, hindi ito mukhang napaka-promising. Sa kabila ng paglansad ng ulat ng pulisya, hindi gaanong nagawa ang pag-unlad. Walang karagdagang mga pahiwatig na hindi natuklasan. Parehong sina G at Mrs. Quarrington ay nag-aalala sa kanilang isipan ngayon. Novel drama. Sa una, lubos silang nagagalit nang malaman na ang mga mahaba mula kay Yanken ay nais na pilitin ang isang kasal sa kanilang anak na babae na pakasalan ang kanilang anak. Ngayon na nawawala si Gia, nadobol ang mga timbang sa kanilang mga dibdib. Ang kanilang kalungkutan ay hindi mababago. Tulad ng narinig ni Gerald ang lahat ng ito, tumindi lamang ang kanyang self-reproach. Tulad ng para kay Tammy at sa iba pa, hindi sila naglakas loob na talunin si Gerald ngayon matapos makita ang kanyang Mercedes-Benz G-Class. Ang kanilang mga tono ay naging magalang din. Gayunpaman, hindi mo kailangang mag-alala ng labis, Gerald. Naisip ko ang isang plano. Kita nyo? Ang aking pinsan, si Felicia, ay nagsabi sa akin na ang isa sa kanyang mga kamag-aral ay namamahala sa pagkontrol sa mga live na broadcast ng isang sikat na angkla. Isang buwan na ang nakalilipas, ang kanilang live studio ay humingi ng tulong sa kanilang mga tagahanga upang maghanap ng isang batang lalaki na nawawala ng maraming taon. Nakakagulat na sapat, sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa pamamagitan ng iba't ibang mga social media at mga forum, talagang nagtagumpay sila sa paghahanap sa kanya. Panipi. Kabanata 436. Tumawag ako kay Felicia at sinabi sa kanya ang tungkol sa sitwasyon. Sinabi niya sa akin na susubukan niyang kunin ang kanyang kaklase upang matulungan kami. Sana maging maayos ito. Sa tulong ng mga tagahanga ng angkla, maaari naming sa wakas ay mahanap kung nasaan si Gia. May lakas sa mga numero pagkatapos ng lahat. Sabi ni Tammy. Tumango si Gerald. Naisip niya na ito ay isang magandang ideya. Hindi maintindihan ng mga normal na tao ang totoong kakayahan ng mga nagtatrabaho sa mass media at sa mga gumagamot sa internet tulad ng kanilang pangalawang tahanan. Hanggat ang isang tao ay handa na magsaliksik, ang impormasyong kailangan nila ay tiyak na matatagpuan. Tinawag ni Gerald sina Drake at Tyson upang siyasatin din ang bagay na ito. Wala sa kanila ang kumukuha ng anumang mga pagkakataon. Narito si Felicia. Sa sandaling iyon, isang itim na kotse na nakapark sa kalsada at ang maliit na pinsan ni Tammy ay lumabas. Isang gwapong lalaki sa baso ang gumagabay sa kanya patungo sa grupo. Nakilala ni Gerald si Felicia sa ibang araw kasama si Tammy, kaya alam niya kung sino siya. Tiyak na alam niya kung ano ang nangyari kay Gia mula nang makita niya si Gerald, pinagsama niya ang mga mata. Ako ng Quaid, Tammy. Siya ang aking kaklase. Tulad ng ipinaliwanag ko kanina sa kotse, nawawala si Gia. Nais naming hilingin sa iyo na mag-broadcast ng isang nawawalang ulat ng tao upang ang mga tagahanga ng angkla. Maaaring makatulong na hanapin siya. Tiyak na babayaran namin ito. Sabi ni Felicia. Inayos ni Quaid ang kanyang baso bago sabihin, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa sweldo. Ang Internet Celebrity Carnival ay paparating na at ang anchorwoman ay nag-iisip na gumawa ng ilang kawang gawa upang madagdagan ang kanyang impluensya. Tiyak na hindi ito problema. Dala. Gayun din, ang kanyang tanggapan ay narito sa lungsod ng Mayberry University. Dadalhin ko kayong lahat upang makilala siya. Pagkatapos ay maaari mong bigyan siya ng isang pangkalahatang pag-unawa sa sitwasyon. Panipi. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Maghintay, ang anchorwoman ay tinutukoy mo si Felicity.
Tanong ni Gerald, natigilan. Si Quaid ay simpleng nag-sneer habang nakatingin siya kay Gerald. Sino pa ito? Ikaw. Panipi. Oh Diyos, Gerald. Hiniling ko sa aking kaklase na dumating hanapin si Gia. Naghahanap ka lang ng anchor woman. Maaari mo bang itigil ang pagiging tulad ng isang talo mo ***starred? Malamig na sabi ni Felicia. Sapat na iyon. Ang oras ay kilati kaya't gamitin lamang natin ito upang mahanap ang tulong ni Gia sa tulong ni Quaid. Sabi ni Tammy. Sige. Pumasok sa kotse, dadalhin kita doon. Panipi. Sa una, naisip ni Gerald na ang pagharap sa isyo ay bahagyang hindi epektibo kung hindi nila alam kung sino ang angkla. Ngayon na alam niya na ito ay walang iba kundi si Felicity, siya ay naging mas nasasabik at may pag-asa. Dahil naging sikat si Felicity sa tulong ng ordinaryong tao, tiyak na makikinig siya sa kanya. Habang binuksan ni Gerald ang pintuan ng kanyang sasakyan, narinig ang isang sigaw. Oh Diyos ko, iyon ba ay isang Mercedes-Benz G-Class? Tanong ni Felicia, natigilan. Gerald, ang kotse mo ba? Sumakay ka na lang sa kotse. Sabi ni Gerald sa pagbibitiw. Si Quaid ay nagulat na tumingin sa kanyang mukha. Inayos niya muli ang kanyang baso. Kahit na si Gerald ay mukhang isang talo, pinalayas niya ang isang maluho na kotse. Pinalayas ni Tammy ang kanyang sariling kotse habang nagtatapos sila. Alam ni Gerald ang paraan doon. Di nagtagal, nakarating sila sa base ng negosyante na kabilang sa mga mag-aaral sa universidad. Nagtrabaho doon si Quaid. Siya ay isang tao na hindi pa nakatapos ng high school ay pinangarap niyang maging isang tanyag na internet. Sa huli, siya ang naging taong kinokontrol ang live na mga broadcast para sa Felicity. Si Miss Dawn, Tammy at ang iba pa ay narito. Sabi ni Quaid habang dinala niya si Gerald at ang iba pa sa opisina. Isang batang babae ang nakaharap sa kanila nang una nilang makita siya. Wala siyang iba kundi ang kaklase ni Gerald na si Yvonne Dawn. Ah, sige. Nang lumingon siya papunta sa kanila sa kanyang mataas na takong, pansamantalang natigilan siya. Gerald, bakit ka nandito? Panipi. Kabanata 437. Si Yvonne ay nagtatrabaho bilang katulong ni Felicity na ipinaliwanag kung bakit siya naruroon. Malinaw siyang nagulat nang makita niya si Gerald doon. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Mas mahalaga, kailangan namin ang iyong tulong. Panipi. Ito ay tulad ng mga edad na ang nakaraan mula noong huling nakilala ni Gerald sina Yvonne at Felicity. Hindi pa sila nakilala ng harapan mula noong araw na nailigtas niya sila nang sila ay inagaw. Naramdaman ni Gerald na medyo hindi mapakali ang pakikipag-usap sa kanila ngayon. Maghintay ka rito sandali, ginagawa pa rin ni Felicity ang kanyang pampaganda. Sasabihin ko sa kanya na nandito ka muna. Panipi. Si Yvonne ay hindi ibig sabihin tulad ng dati kay Gerald ngayon. Marami ang nangyari mula noon at marahil ay talagang si Gerald na nasave ang apat sa kanila. Tiyak na gaganapin ni Gerald ang kaunting lakas at impluensya. Marami silang alam. Ngayon, nais ni Yvonne na sa halip ay subukang mangyaring Gerald. Malinaw na may parehong pag-iisip ang Felicity. Ang kanyang background ay kainahinala sa kanila, upang sabihin ang hindi bababasa. Nasa gayong malaking panganib pabalik noon ngunit wala pa bang makakatulong dahil walang nakakaalam na sila ay inagaw. Well, maliban kay Gerald syempre. Ano pa, ang mga insidente tungkol sa power bank ng Cassandra at ang Amerikana ni Gerald na naiwan sa Maybach na kotse ay lalo pang nadagdagan ang kanilang hinala. Ang kanyang mga item ay tila naruroon tuwing naganap ang ganitong sitwasyon. Kapag naabot nila ang conclusion na iyon, nagpa siya si Felicity na tretuhin ang Gerald. Gerald, bakit ka nandito? Tanong ni Felicity habang naglalakad papunta sa grupo. Mayroon lamang siyang light makeup, ngunit siya ay napakakaakit-akit at kaakit-akit. Ito ay isang sorpresa kay Tammy at sa iba pa. Hindi kailanman nangyari sa kanila na ang mga kilalang tao sa internet ay maaaring magmukhang kaakit-akit kahit na may pangunahing pampaganda. Si Tammy, Felicia, at Quaid, gayunpaman, ay mukhang mas nabigla. Alam mo ang kanyang Gerald. Siya ang aking kaklase syempre gagawin niya. Mahinahon na sabi ni Gerald. Gerald, anger girl na ito. Ano ang iyong relasyon sa kanya? Tanong ni Yvonne na bahagyang sabik. Siya ay isang mabuting kaibigan. Mangyaring humingi ng tulong mula sa iyong mga tagahanga upang hanapin siya. Kapag natagpuan na siya, tiyak na may gantimpala na naghihintay sa iyo. Panipi. Si Gerald ay walang kalagayan upang mapanatili ang isang mababang profile sa sandaling iyon kaya ang bawat salita na sinabi niya ay tunog na nangingibabaw at malakas. Gayunpaman, ang parehong Felicity at Yvonne ay hindi iniisip na wala ito sa lugar. Inisip nila ang tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan ng matagal, at nagsilbi lamang ito upang patunayan na tama ang kanilang mga teorya.
Tutulungan ako. Gayunpaman, kakailanganin kita na pumasok sa aking tanggapan kasama ko, Gerald. Kailangan kong makipag-usap sa iyo tungkol sa isang bagay na personal. Yvonne, mangyaring maghatid ng mga kaibigan ni Quaid para sa akin. Panipi. Tumalikod si Felicity at muling pumasok sa kanyang tanggapan. Sumunod si Gerald sa kanya. Sa kanyang isip, napagpasyahanan niya na ang parehong mga batang babae ay alam na ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ngayon. Ito ay dahil hindi siya sapat na maingat sa ilang beses na nailigtas niya sila. Iniwan niya ang sapat na mga pahiwatig para sa kanila na magkasama ang puzzle. Bakit pa hihilingin sa kanya ni Felicity na pumasok sa kanyang tanggapan? Sa katunayan, may inis siya agad ni Yvonne at sinipa siya kung hindi niya alam kung sino talaga siya. Gayunpaman, si Gerald ay hindi isa na humahawak ng sama ng loob kay Felicity, kahit na palagi siyang sinabi sa kanya ng nakaraan. Kung hindi niya ito papayagan na maging sikat na anchorwoman na siya ngayon. Malinaw ko ito, tiyak na tutulungan kita kahit ano paman. Gayunpaman, Gerald, maaari mo bang sabihin sa akin ang isang bagay at maging totoo tungkol dito? Ordinaryong tao ka ba? At ikaw din si G. Crawford mula sa Mayberry. Panipi. Si Felicity bit ang kanyang ibabang labi habang sa wakas ay nagpasya siyang tanungin si Gerald ng harapan. Si Felicity ay nagkaroon ng labis na komplikadong damdamin sa sandaling nakilala niya muli si Gerald pagkatapos ng kaunting oras. Si Gerald ba talaga ang taong nagustuhan niya sa lahat ng oras na ito? Ang ordinaryong tao ay palaging ginagamot siya ng mabuti. Bagaman hindi pa nila personal na nakilala, si Felicity ay lumaki na magkaroon ng damdamin para sa kanya pagkatapos matanggap ang kanyang tulong ng ilang beses. Ito ay ang uri ng pakiramdam na natigil lamang sa kanyang puso. Ito rin ang dahilan kung bakit wala siyang naramdaman tuwing sinubukan ng ibang mayayaman at binata na makuha ang kanyang pagmamahal o tulungan siya. Kabanata 438. Kamakailan lamang matapos na maging sikat si Felicity, maraming mga kalalakihan na parehong gwapo at mayaman ay nagsimulang umakyat upang matulungan siya. Minsan, mayroon siyang isang menor de edad na lagnat ngunit kahit na noon, ang ilang mga bata at mayaman na lalaki ay nagtulak sa kanyang lugar upang ipadala ang kanyang gamot ng personal. Ang ilan sa kanila ay makikipag-chat pa sa kanya tuwing gabi. Teknikal, sa pamamagitan ng paggawa ng lahat para sa kanya, ang mga kalalakihang iyon ay sapat na upang maabot ang kanyang mga pamantayan sa kasosyo. Ang ordinaryong tao mismo ay hindi masyadong nagsalita sa Felicity sa loob ng ilang buwan ngayon. Hindi pa niya ito nakilala ng personal. Sa kabila ng lahat, wala pa ring naramdaman si Felicity para sa iba. Ito ay tiyak na patunay ng kanyang paghanga sa ordinaryong tao. Naisip pa niya kung paano siya tumingin, hindi mabilang na beses. Gayunpaman, sa bawat pagpasa ng bakas na nakuha niya, karagdagang ipinahayag nito ang mas buong larawan na ang ordinaryong tao ay walang iba kundi ang taong palagi niyang tinitingnan, Gerald. Paano siya hindi magkaroon ng komplikadong damdamin tungkol doon? Maaari ba talaga itong maging Gerald? Kung ito ay, kung gayon si Gerald ang isa para sa akin. Ako ba, mamahalin ko pa rin ba siya? Kudlit. Sa totoo lang hindi ako makapaniwala na nahulog ako para kay Gerald. Ang ganitong mga katanungan at saloobin ay pupunan ang kanyang isip mula sa araw na huling nagkita sila sa restoran. Patuloy siyang nababahala tungkol dito, at mas nababahala siya ngayon kaysa dati sa kanya na nakatayo sa harap niya. Hindi na niya mapigilan ang sarili kaya tinanong niya siya ng katotohanan. At paano kung ako? Gusto mo pa ba ako? Tanong ni Gerald pabalik, isang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Si Felicity bit ang kanyang mas mababang labi ay bahagyang bago nanginginig ang kanyang ulo. Ako, hindi ko alam. Hindi ko alam kung magugustuhan kita kahit na tunay kang ordinaryong tao. Panipi. Nag-choke si Gerald. Nabababa mo lang ito. Paano sa mundo maaari akong maging ordinaryong tao? Panipi. Kahit na ang kanyang tinig ay kalmado, ang kanyang mukha ay hindi ganap na maitago ang kanyang hindi mapakali. Si Gerald ay nagkakaroon ng komplikadong damdamin pati na rin ang pagtingin niya kay Felicity. Natatakot si Gerald na ang pagkikita niya muli sa hinaharap ay magiging awkward kung alam niya ang katotohanan, kaya tumahimik siya tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Matapos ang nangyari kay Gia, alam na ngayon ni Gerald na huwag lumandi sa ibang mga batang babae kung hindi siya determinado na bigyan sila ng kaligayahan at magagandang prospect sa hinaharap. Nalaman din niya na si Felicity ay tiyak na nasa malaking sakit at pagkalito kung inamin niya sa kanyang pag-angkin. Walang makukuha sa paggawa nito. Hindi ko ito bibilhin. Tiyak na nagsisinungaling ka tungkol doon. Sabi ni Felicity habang nakatitig siya sa mga mata ni Gerald. Gerald, mangyaring. Ako, gusto ko lang marinig ang katotohanan mula sa iyo. Kung sasabihin mo sa akin ang katotohanan, ako. Magbabahagi ako ng ilang impormasyon sa iyo.
Positibo ako na tiyak na mahahanap mo ang balita na kawili-wili. Kumusta naman yan? Tanong. Felicity habang dahan-daang lumapit kay Gerald. Hindi ako G. Crawford, ni ako ay ordinaryong tao. Walang kasinungalingan doon. Nanalo lang ako sa loterya at ito ay isang malaking halaga ng pera. Kung ako talaga si G. Crawford, bakit ko panatilihin ang isang mababang profile? Bukod, si G. Crawford ay nagmula sa isang malaking pamilya. Nasa parehong klase kami sa nagdaang 3 taon ngayon. Mukha ba akong isang taong nagmula sa isang malaking pamilya? Sagot ni Gerald. Tumango lang si Felicity. Sa kabila nito, hindi pa rin niya maibibigay ang kanyang sarili upang maput si Gerald kahit na hindi siya si G. Crawford o ordinaryong tao. Panipi tuldok. Fine. Maniniwala ako sa sinabi mo ngayon. Gayon din, interesado ka ba sa impormasyon? Tanong niya habang nanginginig ang kanyang ulo upang mabawi ang kanyang pag-iingat. Ano ang nangyari? Kalahating buwan na ang nakalilipas, dumalo ako sa isang function sa Yanken. Nakulong ako sa isang batang babae doon. Panipi. Tulad ng sinabi ni Felicity, sumilip siya kay Gerald. Nagtataka siyang makita kung anong reaksyon ang ibibigay niya. Pumunta ka na. Alam ko ba ang babaeng iyon? Tanong ni Gerald. Siyempre ginagawa mo. Malapit ka rin sa kanya. Panipi. Hindi ko inaasahan na ibagsak siya doon, ngunit narito ang bagay. Nagbago siya. Kung plano mong makilala siya muli, masisiguro ko na makikita mo ang iyong sarili na nagulat. Panipi. Hindi mapigilan ni Gerald na kumiski sa likuran ng kanyang ulo sa pagkalito. Siya ay Xavier, ang ex. Nakalimutan mo na ba siya? Sinabi ni Felicity nang mapagtanto niya na hindi pa rin niya mahulaan kung sino ang batang babae. Xavier. Ito ay si Gerald na mabigla sa oras na ito. Kabanata 439. Xavier's in Yanken. Natigilan siya na naririnig lang muli ang pangalang iyon. Hindi pa siya narinig mula sa kanya ng maraming buwan. Nakaramdam siya ng isang biglaang sobrang sakit sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang pares kasama si Xavier sa loob ng 2 taon. Ang kanyang mga alaala sa Mayberry University ay kadalasang binubuo ng dalawa na magkasama. Gayunpaman, malubhang nasaktan niya ang kanyang damdamin. Sa isang punto, naramdaman lamang ni Gerald ang sama ng loob sa kanya. Matapos niyang ipahayag ang kanyang pagkakakilanlan bilang G. Crawford sa kanya, naging malamig siya kay Xavier. Nakatanggap siya ng isang mahusay na suntok mula doon na bumaba siya sa universidad. Dahil nangyari iyon, ang anumang sama ng loob niya para sa kanya ay tumigil na. Sa halip ay napuno siya ng self-reproach. Noong nakaraan, wala siyang. Ngunit hindi siya ginusto ni Xavier para doon. Pinili pa rin niyang makasama siya. Nagkaroon sila ng kanilang pagkain ng magkasama, at kahit na namimili ng magkasama. Habang totoo na nagbago si Xavier sa huli, mas mahusay siya kumpara kay Alice at sa iba pa. Pagkatapos ng lahat, hindi siya naiinis sa kanya dahil sa mahirap. Iyon ang humipo kay Gerald noon dahil ang karamihan sa mga batang babae ay natural na ginustong mayaman na kasosyo. Ang kanyang lamig pabalik pagkatapos ay literal na sinira ang kanyang kinabukasan, hanggang sa kung saan hindi niya makumplito ang kanyang pag-aaral sa universidad. Nag-isip si Gerald bago ang tungkol sa pagkuha ng isang tao upang hanapin si Xavier. Kung mahahanap siya, maibibigay niya sa kanya ang isang trabaho na may matatag na kita at mahusay na mga prospect. Magagawa niyang magpahinga ng mas madali kung alam niya na maaari pa rin niyang mapanatili ang sarili. Gayunpaman, sumuko si Gerald sa ideyang iyon dahil nadaman niya na mas maput siya sa kanya kahit na nalaman niya. Anong uri ng tugon kahit na? Masaya ka ba? Nasa sabik? O baka sisihin mo lang ang iyong sarili sa iyong ulo ngayon? Nagyusisa ang tanong ni Felicity. Kumusta na siya ngayon? Magaling ba siya? Tanong ni Gerald, hindi pinansin ang kanyang katanungan. Oo, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Matapat, mahusay siya. Siya ay nabubuhay ng isang mabuting buhay na tiyak na lampas sa iyong inaasahan. Bago kami maghiwalay ng mga paraan, sinabi niya sa akin na babalik siya sa Mayberry isang araw upang makuha ang nawala sa kanya. Panipi. Siya ay may isang nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha habang sinabi niya iyon. Kapag tinanong ko siya tungkol dito, wala na siyang sinabi tungkol sa bagay na ito. Kung saan, Gerald, bakit bumaba si Xavier sa universidad? Panipi. Pagkatapos nito, sinabi sa kanya ni Xavier na magpasa ng isang mensahe kay Gerald. Gayunman, si Felicity ay hindi interesado sa anumang bagay na may kaugnayan kay Gerald kaya pinanatili lamang niya ang mensahe sa kanyang sarili. Siyempre, ang mga bagay ay naiiba ngayon, kasama na siya ay interesado sa kung ano ang ibig sabihin ni Xavier. Nagtataka ako, sabi ni Gerald, isang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Inanunsyo niya na makukuha niya ang nawala sa Mayberry.
Tiyak na hihiganti siya ni Xavier kay Gerald. Ano sa mundo ang naranasan ni Xavier sa mga nakaraang buwan? Walang ideya si Gerald kung saan magsisimulang mag-isip. Gayunpaman, ang isang bagay ay sigurado. Si Xavier ay mahusay na gumagawa at iyon ang mahalaga sa kanya. Well, ayos kung ayaw mong pag-usapan ito. Malalaman ko lang kung kailan siya bumalik sa isang araw. Sabi ni Felicity bago nagbuntong hininga. Sige, sapat na ang chit-chat. Kailangan kong tapusin ang aking pampaganda para sa live na broadcast ngayong hapon. Panipi. Sige, sabi ni Gerald habang tumango siya. Habang papunta siya sa labas ng opisina, tumawag si Felicity sa kanya. Habang hinihintay niya siyang sabihin ng isang bagay, lumakad siya papunta sa kanya bago hadlangan ang pintuan gamit ang kanyang mga braso na kumalat. Gayun din, Gerald. Inaasahan kong mangako ka sa akin ng isang bagay dahil tinutulungan kita sa oras na ito. Panipi. Ano ito? Hindi ka maaaring magpakasal bago ko malaman kung sino ang tunay na pagkakakilanlan ng tao. Iyon lang ang hiling ko. Posible ba iyon? Tanong ni Felicity habang kinagat niya ang mas mababang labi. Hindi niya rin maintindihan kung bakit hinihiling niya ang isang kamangha-manghang bagay mula kay Gerald. Maaari ba itong sabihin na nahulog ako para sa kanya dahil alam kong siya ang pinaka-ordinaryong tao? Kung si Gerald talaga ang ordinaryong tao at ikinasal niya ang ibang tao, ano ang mangyayari? Ayaw ni Felicity na makaramdam ng masasamang pagsisisi. Habang pinag-isipan niya ang kanyang sariling katanungan ng kaunti pa, napagtanto niya na dapat iyon ang dahilan kung bakit sinabi niya sa kanya na gumawa ng ganoong pangako. Hindi pa rin siya sigurado kung mahal niya talaga si Gerald. Matapos marinig ang kahilingan ni Felicity, tiningnan siya ni Gerald. Huwag makakuha ng anumang hindi pagkakaunawaan. Hindi kita gusto, naghahanap lang ako ng sagot. Sabi ni Felicity. Sige, mayroon kang pangako. Sa lahat ng katapatan, si Gerald ay naramdaman pa rin na bahagyang na-fluster matapos marinig muli ang pangalan ni Xavier. Kabanata 440. Ginawa niya ang pangako nang walang kahit na ang kaunting pag-aalangan. Ito ay mas mahusay kaysa sa pagsasabi kay Felicity na siya ay talagang ordinaryong tao. Ngunit ngayon ay hindi ang oras para doon. Ngayon ang oras para hilingin ni Felicity sa kanyang mga tagahanga na hanapin si Gia. Matapos niyang bumaba sa hagdan, nakikita ng iba na malinaw na may isang bagay na may timbang si Gerald. Habang dahan-dahan siyang lumibot, kapwa sina Felicia at Quaid ay sumunod sa likuran niya. Si Felicia ay patuloy na alternating sa pagitan ng pokong Quaid at pag-alis ng kanyang ulo patungo sa likuran ni Gerald. Malinaw na nais ni Quaid na sabihin si Gerald. Gayunman, si Quaid ay mukhang hindi siya naglakas loob na umakyat kay Gerald. Quaid, talagang hindi ito malaki. Sige at kausapin si Gerald tungkol dito. Sabi ni Tammy habang siya ay nagbuntong hininga, nakatingin sa dalawa. Hindi na niya makitang-makita silang kumikilos ng labi sa likuran ni Gerald. Narinig ni Gerald ang kanyang pangalan na tinawag at lumingon siya. Sa likuran niya, nakita niya si Felicia Pokon Quaid habang pareho silang nakatitig. Si Gerald ay bahagyang nalilito sa pinangyarihan ngunit umiling-iling siya bago tumingin kay Quaid at nagtanong, ano ang bagay? Quaid coughed habang inaayos ang kanyang baso. Kailangan ko ang iyong tulong sa isang bagay, ngunit hindi ako sigurado kung handa kang magpahiram ng kamay. Sa una, tiningnan ni Quaid si Gerald ngunit nang makita niya na nagmaneho siya ng isang Mercedes-Benz G-Class, nagulat siya. Magpatuloy. Well, ang aking nakatatandang kapatid na babae ay nagtatrabaho sa isang kumpanya sa pagpapaupa. Kailangan niyang mag-upa ng isang Mercedes-Benz G-Class sa buwang ito kahit na wala siyang swerte sa pagkuha ng kanyang mga kamay sa isa pa, kung hindi siya tumama sa kanyang target ngayong buwan na maaaring mapaputok siya. Maaaring nahulaan mo na ngayon, ngunit maaari mo bang ipaupa ito sa kumpanya ng aking kapatid sa loob ng 3 araw? 3 araw lang. Tiyak na babayaran ka ng aking kapatid na bayad sa pagpapaupa. Sabi ni Quaid. Naunawaan ni Gerald ang sitwasyon ni Quaid. Ang ilang mga kumpanya na dalubhasa sa mga bagay na tulad nito. Ang mga tao ay pipirma ng mga pagpapaupa para sa mga kotse para sa iba't ibang mga kadahilanan tulad ng pagbaril para sa mga pelikula. Kapag ang pag-upa ay nilagdaan, kung may nangyari sa kotse, ang leaser ay hindi gaganapin responsable para dito. Hindi rin kailangang mag-abala ang leaser tungkol sa lahat ng mga gastos. Ang kotse ay maaupa lamang sa loob ng ilang araw at maaari silang kumita ng $3,000 nang hindi na kailangang gumawa ng anupaman. Kung iyon ang kaso, sigurado. Ipaupo ko ito sa kanya, sabi ni Gerald habang ngumiti siya ng mahina. Wala na hanap na dahilan si Gerald. Si Quaid ay may kamay sa pagtulong kay Gerald na makahanap din si Gia pagkatapos ng lahat. Ano pa, inaprubahan siya ni Gerald na nakikita kung gaano niya inalagaan ang kanyang kapatid.
Naiintindihan ni Gerald ang kanyang mga alalahanin dahil mayroon siyang isang kapatid na babae. Kung ang kapatid ni Gerald ay naging anumang problema, si Gerald ay magmadali upang matulungan siya ng walang kaunting takot o pag-aalangan. Salamat, Gerald. Tatawagan ko ang aking kapatid na babae ngayon upang sabihin sa kanya ang magandang balita. Malapit na siya sa isang kontrata para mag-sign ka. Sabi ni Quaid na excitedly. Di nagtagal, dumating ang kanyang kapatid na babae at nilagdaan ang kontrata. Kapag natapos na, umuwi si Tammy at ang iba pa upang subukang makuha ang kanilang mga koneksyon upang makatulong na malutas ang isyu ng pagkawala ni Gia. Tinawag ni Gerald si Zack ang kanyang sarili kasama ang ilang iba pa. Kailangan nilang maghanap ng isang bagay. Anumang bagay na maaaring magbigay ng isang pahiwatig kung nasaan ang kinaroroonan ni Gia. Kung hindi man, alam ni Gerald na hindi siya makakapagpahinga ng madali para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Malapit na dumating ang gabi. Napapagod at nagugutom si Gerald matapos gawin ang lahat na kaya niya sa buong araw. Umatras siya sandali sa isang restoran upang punan ang kanyang tiyan bago ipagpatuloy ang paghahanap. Ano ang ibig mong sabihin? Sa palagay mo ba hindi ako kailangan? Masama ba ako? Panipi. Habang kumakain siya, biglang narinig ni Gerald ang pagtatalo na nagmula sa isang hapagkainan na hindi masyadong malayo sa kanya. May mga tinig ng dalawang babae at isang lalaki. Ang lahat ng tatlong tinig ay nagmula sa parehong hapagkainan. Tila na ang lalaki ay nahuli ng pulang kamay na pagdaraya sa ibang babae. Ang orihinal na magkasintahan ng lalaki ay ang gumagawa ng karamihan sa pagsigaw habang ang pagdaraya ng duo ay nanatiling tahimik. Ginagamot kita ng mabuti. Ano ang kakulangan ko na mayroon siya? Mahal mo ako bago ito, hindi ka na ba? Bakit mo nais na makasama? Patuloy na sumisigaw ang babae sa kanila. Ang ganitong uri ng eksena ay hindi bihira. Hindi talaga kailangang tingnan ni Gerald ang mga ito. Gayunpaman, sumulyap siya sa labas ng pagyuziso mula nang maingay sila. Nagresulta ito sa kanyang tingin na naayos sa trio. Ang sumigaw na babae ay naging Lillian. Tulad ng para sa pares na nahuli ng pagdaraya, wala silang iba kundi sina Hayward at Sharon. Bumalik ang orasan sa araw ng pagtitipon ng klase, naalala ni Gerald ang pagdinig mula kay Waylon na si Sharon ngayon ay kasintahan ni Hayward. Si Lillian ay maaaring nabalisa sa lahat ng oras na ito mula nang magustuhan din niya si Hayward. Isang sampal ang narinig, at tumigil ang pagsigaw. Ang tatanggap ng sampal ay si Lillian. Tumayo si Sharon, isang malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Lillian, sapat na iyon. Wala ka ba sa isip mo? Panipi. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.